Kabanata 1071 hanggang 1080. Si Brother Dali ay pumunta sa stock trading. Medyo tumaas ang sinabi ni Gu Feifei, at isa itong curve chart. Paano ba naman kasi mukhang stock? Nagtataka si Hong Dali at nakita niyang nahahati ang projection sa ilang maliliit na seksyon. Ang bawat seksyon ay may ilang mga kurba. Sa itaas na kaliwang sulok ay nakasulat ang pagtaas at pagbaba ng presyo. Di ba stocks lang? Karaniwang kumikita ka ba dito? Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, mga stock, pakiramdam ko lahat ng naglalaro ng stock ay master. Bumili ng ilang maliliit na stock at kumita ng pera para sa gamot. Tinitigan ni Gu Feifei ang holographic projection ng mahigpit ang kanyang mga mata. Sabi, kung hindi, ano pa sa palagay mo ang magagawa ko para kumita ng pera? Karaniwang kailangan kong pumasok sa paaralan at magsanay, at walang sinumang maglalakas loob na gamitin ako kapag lumabas ako upang gumawa ng mga kakaibang trabaho, kaya wala akong pagpipilian kundi ang mag-trade ng mga stock. Gusto ni Hong Dali na maglaro ng mga stock dati sa Earth, ngunit napakaraming bagay ang nangyayari at hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Sinasabing ang paglalaro ng stock market ay isa ring magandang paraan para mawalan ng pera. Mapagpasyahang nagsimulang magtanong si Hong Dali, well, Feifei, masaya ba ang stock na ito? Pag-aaksaya ba ng pera? Maaari ka bang mawalan ng pera? How to talk? Ano? Hindi ba loser ang tawag dun? Galit na sinabi ni Gu Feifei, normal lang na kumita at mawala ng pera kapag naglalaro ka ng stocks. Tumataas ito. Tumataas ito. Wow, ang galing. Si Ma ay isang tagahanga ng stock, tama ba? Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, magkano ang tumaas? 1.8%, alam mo ba, sa biglaang pagtaas, makakakuha ako ng ilang libong yuan. Tuwang-tuwang sabi ni Gu Feifei. Ilang, libo-libong dolyar. Libo-libong dolyar. Sigurado ka bang hindi ito 10-10 milyon? Matapos lunukan ng kanyang laway na may tunog na, guda, napabulala si Hong Dali, Feifei. Tumaas ang presyo ng ilang libo, kaya magtagumpay ka ng ganito. Inakala ni Hong Dali na ang numerong ito ay medyo maliit, ngunit hindi yun inisip ni Gu Feifei. Hindi man lang siya nagangat ng ulo, nakatitig lang sa holographic projection, mababa pa ang libu-libong dolyar. Marami na ito, okay. Ilang libong dolyares lang ang baon ko buwan-buwan. Kailangan kong itabi ang dagdag na ito. Halika bumili ng elixir, kung hindi, bakit sa tingin mo ako ay tatawaging big sister? Nakakalungkot kung hindi tataas ang mga katangian ko. Hindi ko talaga pinansin ang isyong ito. Sa totoo lang, hindi niya kasalanan. Pagkatapos ng lahat, sa planetang Shenglong na ito, ang isang tasa ng ice cream ay nagkakahalaga lamang ng 2 yuan, at ang isang normal na tanghalian ay nagkakahalaga ng halos 12 yuan. Okay lang para sa mga ordinaryong royal family na magkaroon ng daan-daang milyon sa bahay, ngunit para sa pinakamababang royal family tulad ni Gu Feifei, hindi masamang magkaroon ng daan-daang libo sa bahay para halos hindi makaipon. Ang ilang libong dolyar ay isang patak sa balde para sa Hong Dali, ngunit para kay Gu Feifei hindi ito isang maliit na bilang. Iyon lang, nag-isip sandali si Hong Dali at pagkatapos ay nagtanong, nga pala, Feifei. Paano kung turuan mo ako kung paano mag-trade ng mga stock? Gusto mo bang kumita sa pamamagitan ng pangangalakal ng mga stock? Sumulyap si Gu Feifei kay Hong Dali at tumango, okay lang. Naging maganda ang stock market nitong nakaraang 2 taon. Kung gusto mo ng stability, okay lang na bumili ng ilang stocks at hintayin itong ma-appreciate. Siya ay orihinal na may magandang intensyon, ngunit ayaw niyang umiling si Hong Dali na parang kalansing, hindi. Hindi. Sinong nagsabing kikita ako? Malulugi ako. Damn it, nontog ang ulo mo sa pinto. Sa katunayan, kung hindi mo sasabihin ang kanyang boses, ngunit sinabi niya sa madaling salita, ang taong ito ay maaaring ituring na isang maginoo. Alam ko na pumapasok ka sa stock market upang kumita ng pera, ngunit hindi ko narinig na kailangan mong mawalan ng pera. Mayroon kang napakaraming pera na wala kang lugar upang gastusin ito. Paano mo dapat sagutin ang tanong na ito? Tel ang lana. Mukhang medyo. Ngumuso si Hong Dali. Tumanggaw siya at sinabing, talagang marami akong pera at walang lugar para gastusin ito, plano ko munang mawalan ng pera. Maaari mo ba akong tulungan na makita kung ano ang magagawa ko para mawalan ng pera? Mayroon ka bang magagandang ideya? Ang nakakabaliw na ideyang ito ay talagang isang kahihiyan para sa iyo. Maaari mong malaman ito. Nagbukas ng bagong window si Gu Feifei. Sinimulan niya itong suriing mabuti at mabilis na itinuro ang berdeng mga stock sa screen at sinabi, ito ang lahat ng mga stock na bumabagsak. Ang pinakamataas ay 5% at may mga mas mababa. Magkano ang plano mong mawala? Jacket, tumingin si Hong Dali sa projection screen, na silaw, hindi alam kung alin ang bibilhin. Umiling siya at sinabing, ewan ko ba, sa tingin mo, paano ako mas mabilis mawalan ng pera? Ayos lang, prituhin mo na lang na tanga. Nga pala, paano mo ako tulungang alagaan ito? Ang perang nawala sa akin ay akin, at ang perang kinikita ko ay sayo. Sa katunayan, ang orihinal niyang intensyon ay ihayag ang impormasyong ito kay Gu Feifei, na nangangahulugang hindi ako kapos sa pera, at nabubuhay ka ng ganito. Kawawa, kung hindi gumana, nag-i-invest ako at tinutulungan mo akong kumita.
Ang sabi niya ay mawawalan siya ng pera. Ngunit kung sasagutin ni Gu Feifei ang pag-uusap at sabihin, kung hindi ito gumana, tutulungan kitang pamahalaan ang iyong pananalapi o katulad niyan, maaari mo siyang lehitimong tulungan. Pagkatapos ng lahat, kung kumikita ka, hindi mo ito sa iyo, at kung nawalan ka ng pera, ang iyong mga puntos ng katangian ay tataas. Hindi ba win-win situation? Ngunit hindi niya ito inaasahan. Tumaas ang kilay ni Gu Feifei nang marinig niya ito, huwag mong maliitin ang mga tao, gaano man ako kahirap, bakit hindi ko makukuha ang kaunting pera mula sa iyo? Masarap bang maging mayaman? Hindi na kailangan, bibili ako ng sarili ko. Handa ka bang matalo o hindi? Negosyo mo ang kumita, huwag mong gamitin ito bilang relasyon, maniwala ka man o hindi, itatapon kita ngayon din. Tila ang kabaitan ay hindi ginagantimpalaan, ngunit makikita mula dito na si Gu Feifei ay may malakas na pagpapahalaga sa sarili, at napaka-independent. Dapat talagang respetuhin ang ganoong babae, kaya hindi nagalit si Hong Dali at mabilis na umiling, basta sinabi ko lang, parang hindi ka marunong mag-research. Tapos tulungan mo akong malaman kung aling stock ang pinakamainam para sa pagkawala ng pera. Gumagastos ng pera. Hindi tinanggap ng kabilang partido ang kabaitan ko, pero kung bawiin niya sa oras na ito, mas kumbinsido siya na gusto niyang suportahan siya, at hindi sapat ang desisyong ito. Pero bilang aliberga, hindi masama ang stocks, kaya makipaglaro na lang tayo. Wala nang ibang mahalaga ngayon, attribute points ang hari, mga kasama. Papasyahan kita kung gusto mong mamatay. Bumantong hininga si Gu Feifei, medyo hindi pa rin nasisiyahan, at mabilis na nakahanap ng stock na tinatawag na Boyuan share sa itaas, at sinabing, napilitang tanggalin ang stock na ito dahil sa hinala ng panloloko. Programa. Nakita mo ba itong 5% na limitasyon? Ibig sabihin, walang surprise kung bababa ito ng 5% araw-araw. Kung bibilhin mo ito, siguradong matatalo ka. 5%. Napakalakas. Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, tinitigan ang holographic projection, at pagkatapos ay nagsimulang magbilang sa kanyang mga daliri, kung ito ay 100 milyon, kung ito ay mas mababa sa limitasyon sa unang araw, ito ay magiging 75 milyon, at sa ikalawang araw ito ay magiging 70 milyon. Hindi yan ang kinalkula mo. Ipinaliwanag ni Gu Feifei kay Hong Dali sa gilid, halimbawa, kung mamuhunan ka ng 100 milyon, bababa ito ng 5% sa unang araw, at magiging 75 milyon, at sa susunod na araw ay magiging 7,500. 5% ng 10,000, ang natitirang 70,250,000, ang ikatlong araw ay 5% ng 70,250,000, at iba pa. Iyon ang nangyari, sabi ni Hong Dali. Agad niyang naintindihan, ibig sabihin, mas mabagal ang pagbagsak ng mga pinakamahirap sa simula, di ba? Ayos lang, kaya ayun. Kung gusto mong maglaro ng stock, kailangan mo munang suriin ang iyong sariling yaman. Sinabi ni Hong Dali at nagpadala ng mensahe kay Ling Xiaoyi, Xiaoyi, ano ang ginagawa mo? Tulungan akong makita kung gaano karaming pera ang mayroon ako sa aking account ngayon. Okay, young master. Sumang-ayon si Ling Xiaoyi, at pagkatapos ay mabilis na sumagot, young master, dumating na ang kabayaran para sa matataas na maharlika. Kasalukuyang mayroong 30,51,254,210 Shenglong coins sa iyong account. May kailangan ka bang gawin ko? Higit sa 30 bilyong Shenglong coin ay hindi masama. Nag-isip sandali si Hong Dali, pagkatapos ay lihim na sumulyap kay Gu Feifei, na nakatutok sa pagbabasa ng mga stock. Nang makitang hindi niya ito pinapansin, mabilis siyang nagbigay ng tagubilin sa mahinang boses, bigyan mo ang aking mga magulang ng 20 bilyon, at ang iba ay itatago ko bilang baon. Isang alibughang, ano ang alibughang? Ang mga magulang ay nagsusumikap para kumita ng pera, at sila ay nagsisikap na sayangin ang pamilya. Saka lamang sila matatawag na mga alibughang anak. At kung gusto ng mga magulang na kumita, kailangan nila ng puhunan at deposito, di ba? Kaya nagbigay na lang si Hong Dali ng 20 bilyon sa kanyang mga magulang, at kumita sila habang siya ang natalo. Ito ang tinatawag niyang aliberga. Paano mo magagawa ang napakahirap na trabahong kumita ng pera? Okay, young master. Tumango si Ling Xiaoyi at nagsimulang magtrabaho. Matapos makuha ang pera, umupo si Hong Dali sa tabi ni Gu Feifei. Bagaman nakakatakot ang hitsura ni Gu Feifei, at kapag siya ay nakaupo, ang kanyang diameter ay halos kapareho ng mga binti ni Hong Dali, ngunit wala siyang kakaibang amoy sa kanyang katawan, at mayroon pa rin siyang mahinang halimuyak na kakaiba sa mga batang babae, kaya hindi komportable sa lahat. Nakangiting tanong ni Hong Dali, well, Feifei, pwede mo ba akong tulungang magbukas ng account? Maaari din akong bumili ng ilang mga stock para laruin, okay? Ang pagbubukas ng isang account ay napakamaginhawa, at ang stock market account ay binuksan sa lalong madaling panahon. Nagtanong si Hong Dali, well, Feifei, paano ka bibili ng stocks? Tingnan dito sa kaliwa. Ang bumili ay ang pagbili ng stock, at ang pagbebenta ay ang pagbebenta ng stock na binili mo sa parehong araw. Gu. Ibinigay ni Feifei ang parehong pagpapakilala kay Hong Dali, tingnan ang stock code dito, pagkatapos ay punan ang code at maaari mo itong bilhin.
Ang stock ng Shenglongsheng ay madaling patakbuhin, at mas marami ang mga tanga kaysa sa lupa. Pagkatapos ng lahat, kung mas maaari itong bumuo, maraming mga teknolohikal na produkto ang nagiging mas madaling gamitin. Halimbawa, kumuha ng mga computer sa lupa. Ang unang henerasyon ng mga computer ay nangangailangan ng mga profesional at teknikal na tauhan upang patakbuhin ang mga ito. Ngunit pagkatapos ng 2,000 taon ng pag-unlad, kahit ang mga hanggal ay gagamit ng daga. Sa lalong madaling panahon, natutunan ni Hong Dali kung paano magpatakbo ng mga stock at bumili ng mga stock. O pagbebenta ng isang bagay, napakasimple pa rin. Well, ito ay medyo simple. Hayaan akong tumingin. Hong Dali nagsimulang kalikutin ito sa kanyang sarili. Nagsimulang bumalik si Gu Feifei at tumingin sa sarili niyang pahina. Habang tinitingnan ito, sinabi niya, paano ang mga stock? Kapag gusto mong bilhin ang mga ito, kailangan mong tingnan kung may nagbebenta nito. Ang isang lot ay 100 shares, halimbawa, mayroong 500 lots dito, ibig sabihin ay 50,000 shares. Makakabili ka lang ng 500 shares sa pinakamaraming halaga, at hindi ka na makakabili ng higit pa kahit na mataas ang bid mo. Tumango si Hong Dali habang kinakalikot ito, oh. Nakapili ka na ba ng stock? Tumitig si Gu Feifei sa stock window at nagtanong habang nakatingin, aling stock ang bibilhin mo? Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo talagang bumili ng Boyuan shares. Ang kumpanyang ito ay malapit ng ma-delist. Hong Dali, hoy, tama ka talaga, hindi mo ito mabibili kung lumampas ka sa mga stock na iyon. Ano ang binili mo na hindi mo mabibili? Nanlaki ang mga mata ni Gu Feifei bago niya natapos ang kanyang pangungusap, Hong Dali. Ikaw, binili mo talaga ang Boyuan. Magkano ang binili mo? Kabanata 1072, mawawasak ba ang mundong ito? Sa palagay ko ay hindi maraming mga numero dito, kinuha ni Hong Dali ang iba pang mga stock, titingnan ko ang iba pang mga stock. Tumingin si Gu Feifei sa stock window ng Boyuan shares, halos lumuwa ang kanyang mga mata, lower limit isang kabuuang 148,538 lot, na may presyong 6.2 per share, at binili mo silang lahat sa halagang 92,093,560 yuan. Hindi katakataka na si Gu Feifei ay nabigla. Ang ginawa ngayon ni Hong Dali ay simpleng sweepstakes. Pagpasok niya, nakita niya agad ang maximum number. Sa isang iglap, nabura niya ang lahat ng shares ng Boyuan shares na bumaba sa limitasyon. May limitasyon ka sa paggastos ng pera, okay. Tinakpan ni Gu Feifei ang kanyang mukha, mahigit 100,000 yuan lang ang kinikita ko sa isang buwan. Hindi ko na matiis na uminom ng gamot. Kailangan kong bumili ng pinakamura. Pero ang swerte mo pala, nakabili ka talaga ng higit sa 9,000 yuan sa isang pagkakataon. 10,000. Bumagsak ito sa 4.6 milyon sa isang araw. 4.6 milyon. Ang 6 na milyon ay tiyak na hindi maliit na bilang para kay Gu Feifei. Masasabi pa nga na baka hindi siya makakapasok sa loob ng isang taon. Maaari kang kumita ng napakaraming pera. Ito ay naging mahusay para kay Hong Dali, na bumili ng higit sa 70 milyong halaga ng mga stock nang hindi kumukurap. Paano mo matatawag ang iyong sarili na alibergo kung hindi mo ito gagawin? Walang pakialam si Hong Dali, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtingin sa mga stock, at maya-maya ay nakakita ng isa na nasiyahan sa kanya, Ang isang ito ay mabuti, ang isang ito ay mabuti, ang isang ito ay tila bumababa. Bakit hindi ka nasisiyahan sa Boyuan? Ito ay dahil ang Boyuan ay bumaba sa limitasyon, kaya ang presyo ay hindi kalkulahin ngayon. Ang halaga ng pera na nawala ay maaari lamang kalkulahin pagkatapos magbukas ang merkado sa alas 9:30 sa susunod na umaga. Kaya ngayon ang target ng Hong Dali ay yung mga stock na mabilis na bumabagsak. Mas bagay sa kanya ang mga stock na iyon. Ang halaga ng pera na nawala pagkatapos bilhin ang mga ito ay kakalkulahin sa kung magkano ang kanilang babagsak. Medyo kasiya siya. Hindi nagtagal, nalaman ni Gu Feifei kung ano ang ibig sabihin ng pagiging alibughang anak. Iyon lang ang kailangan para magsalita. Si Hong Dali ay pumili ng isa pang stock na bumabagsak, na tinatawag na Lanjing Investment Stock, at direktang pumasok upang simulan ang pagbili. Magwalas mula sa itaas hanggang sa ibaba, at bumili ng 86,500 lot ng sabay-sabay. Sa presyo ng stock na 9 yuan and 50 fen bawat bahagi, iyon ay 82,175,000 Shenglong coins. Natigilan si Gu Feifei nang makita niya ito, at nakabuka ang kanyang bibig. Nang bumantong hininga si Hong Dali sa kasiyahan, biglang sinipa ni Gu Feifei si Hong Dali sa lupa at sumigaw, ikaw na alibughang anak. Paano ka makakapaglaro ng ganito? Napakaraming magagandang stock, hindi ba? Bilhin mo na lang itong crappy stock. Pagkatapos ay itinuro niya ang screen ng computer, tingnan mo. Kalimutan na lang, ang Lanjing investment ay nawala ng isa pang 0.5 percentage point sa maikling panahon lamang. Iyan ay daan-daang libo na ang nawala. Damn it! Naiintindihan mo ba kung ano ang mga stock? Nakangiti siyang umupo at walang pakialam na sinabi, gusto ko lang siyang mahulog, kung hindi, paano ako mawawalan ng kapalaran? Hoy, bakit galit na galit ka?
Hindi ko ginastos ang pera mo, ang pinakamahalaga ay gusto kong hilingin sa iyo na tulungan ka, hindi kita pamamahalaan. Ikaw. Galit na nagngangalit si Gu Feifei, bibigyan kita ng isang piraso ng cake. Hindi kita tutulungang pamahalaan ng alibughang tulad mo. Okay, huwag mong gawin ito. Anong kaguluhan, nagkibit balikat si Hong Dali, kailangan ko pa itong hanapin. Well, itong Lanjing share kanina ay talagang medyo hindi kasiya siya. Ito ay tila isang hindi masyadong malaking kumpanya, kaya iyon lang ang kinakailangan upang walisin ang lahat ng mga stock sa merkado. Feifei, patuloy na hinanap ni Hong Dali ang merkado, aling stock ang may pinakamaraming kamay. Plano kong bumili ng malaki. Umorder. Kung hindi ay masyadong boring, mas mabuti kung nagkakahalaga ito ng daan-daang milyon. Noong iniskan niya ang mga paninda kanina, inorder niya ito base sa pinakamataas na punto, halimbawa, mayroong 5 gears, ang pinakamataas ay 9.55. Pinakamababa 9.50. Kakabukas lang niya ng 9.60 at sabay-sabay na winalis ang lahat. Medyo matapang at kasiya siya. Kaya't kahit na mukhang labis na pagkabalisa si Gu Feifei, hindi naman niya ito sariling pera, at napakasaya pa rin itong panuurin, kaya't ipinagpatuloy niya ang paggawa nito at sinabing, pagkatapos ay bumili ka ng titanium processing. Ang isang ito ay nababalutan ng mga hiyas malalaking processor, hindi naging maganda ang kanilang performance nitong mga nakaraang taon, nalulugi sila taon-taon, at ang kanilang mga presyo ng stock ay hindi nila kayang tumaas sa pagkakataong iyon, ngunit sa pakiramdam ko ay hindi sila tumaas ng may malaking pagkakataon, ngunit may pagkakataong bumababa ang kanilang mga presyo, ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi sila maaaring tumaas ng malaki. Tumataas na presyo. Mga stock, sa pangkalahatan. May mga banker at retail investor. Si Hong Dali, isang bagong dating sa stock market, ay maaari lamang ituring bilang isang retail investor kahit gaano pa kalaki ang perang ipinuhunan niya. Well, okay. Pagkatapos ay makikinig ako sa iyo, mabilis na hinanap ni Hong Dali ang bauti ang stock code ng kumpanya sa pagpoproseso, sa pagkakataong ito ay natuwa ako nang pumasok ako dito, haha, ito ay mabuti, ito ay mabuti, ito ay malaki, ito ay masaya. Bauti Processing, ang kasalukuyang presyo sa bawat bahagi ay 54 yuan, at mayroong higit sa 70,000 maraming mga order na nakalista dito. Ito ay talagang napakalaking stock. Walisin ng mga paninda, walisin ng mga paninda, haha. Tumawa si Hong Dali at nagsimulang magwalas ng mga paninda. Tumalon ang sulok ng mga mata ni Gu Feifei nang makita niya ito, direktang naglagay si Hong Dali ng 55 yuan sweep at nagtakda ng 100,000 lot. 100,000 kamay, 100 share sa bawat kamay, sa sweep na ito, higit sa 540 milyon ang direktang na sweep in kahit ang mga bagay na nakatago sa loob na hindi nakadisplay sa screen ay winalis niya. Isang aliberga, ikaw ay isang purong aliberga. Wala nang emosyon si Gu Feifei na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Ang Hong Dali na ito ay hindi makatwiran. Hindi maintindihan. Kung maglalaro siya ng ganito, halatang puhunan niya ang lahat ng pera dito. Ito ang lahat ng mga stock na bumagsak. Dapat itong bumaba ng ilang puntos araw-araw. Bagamat maaaring hindi ito magkano, kung isasama mo ang puhunan ng Hong Dali, ito ay isang hindi maisip na malaking yaman. Habang hinaing ni Gu Feifei na talagang walang kapantay ang mga tao, nasiyahan si Hong Dali ang 0.5% lang na ibinaba ng Bao Titanium Processing, mahigit 2.7 milyon na iyon. Ano ang konsepto ng higit sa 2.7 milyon? Kabuuan ng 27 attribute point. 27 puntos ng katangian. Health lang naman eh, ang galing. Comfortable sa lahat. Ganda talaga ng stock na ito. Hindi mo kailangang pumunta kahit saan. Maaari mong dagdagan ang iyong mga attribute points sa iyong dormitoryo. Bakit hindi ko napansin kanina? Kalimutan mo na, mayaman ka, ang galing mo, hindi ako magagalit sa iyo. Kinurot ni Gu Feifei ang kanyang mga labi, gaya ng inaasahan ng isang babae, at direktang sinuot ang kanyang damit. Fair na, narito na tayo, oras na para sa klase. Nga pala, saang klase ka? Class 18 ng Physical Training Department. Mabilis ding tumayo si Hong Dali, balita ko magkaklase kayo. Tumango si Gu Feifei. Wala naman siyang sinabing espesyal. Tinawag lang niya si Hong Dali habang isinusuot ang kanyang sapatos, nga pala, tulungan mo akong kunin ang mga arm guard doon, yung sa pader doon. Oh, lumingon si Hong Dali at mabilis na hinanap ang sinasabi ni Gu Feifei. Sila ay isang pares ng mga metal na gauntlets na ganap na itim at asol. Ang material ay hindi makita, ngunit sa paghusga mula sa laki at kapal, malamang na hindi sila masyadong magaan. Karaniwan mo bang isinusuot ang bagay na ito sa klase? Lumapit si Hong Dali at niyakap ang gauntlet gamit ang dalawang kamay. Nang hindi gumagalaw. Isa pang tulak. Hindi pa rin kumikibo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at itinadyakan ang kanyang mga paa, Hindi gumagalaw ang armor. Hong Dali, Gu Feifei. Ano ba itong bagay mo na napakabigat? Natigilan si Hong Dali, sinubukan ko ang aking makakaya, ngunit hindi ito gumagalaw. Ano ang nangyari? Kailangan mong malaman, ang Shenglong Star na ito ay may attribute compression field, kaya ang mga attribute ng lahat ay nakompress.
Kahit na ang mga katangian ng antas ng Starfield ay hindi masyadong mataas, sila ay nagbabago lamang ng ilang daang puntos. Ngunit si Hongdali ay mayroon pa ring lakas na katangian na 85 puntos pagkatapos ng lahat, at hindi niya kayang humawak ng ganong armor. Ano ito? Kalimutan mo na, gagawin ko, ngumuso si Gu Feifei. Sa oras na ito, naisuot na niya ang kanyang sapatos at naglakad. Pag-angat ng gauntlet na parang manok. Siya. Kinuha ang glove at sinabing, originally, akala ko nasa body refining department ka. Dapat maganda ang physical attributes mo, pero hindi mo pala kayang buhatin ang bagay na ito. Maaari mo bang iling ito sandali at hayaan mo akong paglaruan ito? Malungkot na sinabi ni Hongdali, hindi ko kayang buhatin ang bagay na ito. Hindi mo man lang masasabing gumalaw, kahit sino ka pa, hindi uubra. Sino nagsabi niyan? Binuksan ni Gu Feifei ang pinto, madaling kunin ito ng isang taong may higit sa 800 katangian. Guda. Napalunok si Hongdali. Damn it, lahat ng attribute ay 800. 85 pa lang ako, okay. Sinusubukan mo bang paglaruan ako? Siyempre, akala ko, pero hindi ako naglakas loob na sabihin. Ang taong ito sa harap ko ay isang Tyrannosaurus sa mga Tyrannosaurus. Kung magalit siya, itatapon siya sa ibaba. Sa sandaling naisip niya ito, si Hongdali ay nakaramdam ng labis na kasiyahan sa kanyang sarili. Matalinong desisyon. Kayong mga talunan hindi pa umaalis. Sa sandaling lumabas si Gu Feifei, nakita niya ang isang grupo ng mga tao mula sa Bei Yuanqing na nagkukumpulan hindi kalayuan sa pintuan, itinuro dito, at agad na naglakad, muli anong masamang bagay ang pinag-aaralan mo. Siya ay matangkad at malakas, lalo na hindi kilala sa kanyang mabuting ugali. Si Bei Yuanqing at ang iba pa ay namutla sa takot, at desperadong umiling, hindi, wala lang, tiningnan ko lang. Patay na ba si Hongdali? Noong una, akala nila ay tiyak na mamamatay si Hongdali nang makapasok sa dormitoryo noong 1818, ngunit hindi nila inaasahan na si Hongdali pala talaga ang naka-walkout ng nakangiti. Lumabas ka. Hindi lamang siya lumabas, ngunit siya ay tila nabubuhay at maayos, at ang kanyang mental na estado ay talagang mas mahusay kaysa sa dati. Hoy, hindi ka pa umaalis. Tumingin si Hongdali kay Bei Yuanqing, bakit, gusto mo pa rin akong labanan? Casual niyang sinabi, ngunit huminto si Gu Feifei, si Dali ay kasama ko sa kwarto. Dapat na kayong lahat ay layuan siya mula ngayon. Habang sinasabi niya ito, hinawakan niya ang ulo ni Bei Yuanqing na parang manok. Upang maging tumpak, dapat itong tawaging tilio. Ang ulo ni Bei Yuanqing ay hinawakan ni Gu Feifei. Sa kanyang mga kamay, hindi siya makapagsalita, kaya nahawakan lamang niya ang braso ni Gu Feifei gamit ang kanyang mga kamay at gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Hindi gumagalaw. Tiningnan ito ni Hongdali at napalunok. Ito ay masyadong nakakatakot, hindi ba? Siyempre deserve niya maging panganay na kapatid. Lumakad si Gu Feifei sa bintana, inihagi si Bei Yuanqing palabas, at pagkatapos ay pinalakpakan ng madali ang kanyang mga kamay, umalis ka rito, kung hindi, isa-isa kong ihahagis ang mga ito. Hindi ito nangangailangan ng maraming pagsisikap. Nanay, natatakot ako. Napaluha si Hongdali. Anong klaseng babae kaya ang tinulugan niya? Pipilitin ba niya itong gawin sa kalagitnaan ng gabi? Pagharap sa isang halimaw, wala akong tiwala. Naluluha rin ang mga kasama ni Bei Yuanqing. Paano mapoprotektahan ang Hongdali na ito ni Gu Feifei? Ano na ang nangyayari? Mawawasak na ba ang universo? Ang lahat ay agad na naging parang mga ibon at hayop at nagkalat. Huwag mag-alala kung ang universo ay mawawasak, iligtas muna ang iyong sariling buhay. Lahat ng iba ay walang kaparirikan. Kabanata 1073 oras na para pumasok sa klase. Isang grupo ng mga dumi. Humigop ng pang-aalipusta si Gu Feifei, at pagkatapos ay tumingin kay Hongdali, okay, let's go, stop engkang, dehado ka kapag late ka na. Maingat na lumapit sa kanya si Hongdali. Bamulong, well, hindi ko alam ang daan. Alam ko, simpleng pinangunahan ni Gu Feifei, sumunod ka lang sa akin. Well, speaking of today's super seminary, Gu Feifei siya talaga ang pinakasikat na panganay na kapatid, at si Hongdali ay isang sumisikat na bituin. Nang sabay silang maglakad, agad nilang nakuha ang atensyon ng lahat ng estudyante sa kolehiyo. Tingnan mo, hindi ba yan ang panganay na kapatid na si Gu Feifei? Bakit siya sasama kay Hongdali? Oh my God, ito na ba ang pinto ng impyerno na nabuksan? Nakakatakot ang panganay na kapatid na babae na si Gu Feifei at ang Diyos na sumasample sa mukha na si Hongdali. Saan sila pupunta? Magkaklase ba sila? Huwag ka nang magsalita, ang isang Gu Feifei ay sapat na upang maging sanhi ng sakit ng ulo, kasama ang mukha sampal na Diyos na si Hongdali, ang departamento ng pagsasanay sa katawan. Invincible na siya ngayon. Nakakatakot lang. Lahat ng estudyante ay nakatingin sa kanilang dalawa mula sa malayo at tinuro. Halatang sanay na si Gu Feifei na makarinig ng ganoong chismis, ngunit ngayon kasama si Hongdali, ganito ang pakiramdam niya. Masyado siyang napahiya si Hongdali ba ang kanyang kasama sa kwarto. Lahat, umalis kayo rito. Tumingin si Gu Feifei sa paligid at kinuyam ang kanyang mga kamao, huwag mo akong galitin.
Kung hindi, huhuberin kita ng balat mo. Galit na galit ang panganay kong kapatid. Tumakas lahat. Sa isang kisap mata, walang makikita sa loob ng radius na 500 metro. Siya nga ang panganay na kapatid na babae na kinatatakutan ng lahat ng mga estudyante sa Quanzhou Seminary, sobrang dominante niya. Ang munting puso ni Hong Dali ay tumibok ng malakas. Sa paglalakad kasama ang panganay na kapatid na ito, hindi ba siya nakaramdam ng isang sorrow na nagkukunwaring tigre? Oo, maliit siya. Siyempre yung fox. Napakalaki ng ulo at katawan ng panganay na kapatid, kaya hindi na kailangang magtanong. Ito ay dapat na ang tigre. Ngunit pagkasabi niyan, sa pag-escort sa akin ng panganay na kapatid na si Gu Feifei, talagang naging maayos ang paglalakbay. Si Bei Yuanqing ay direktang itinapon mula sa ika-18 palapag ng kanyang panganay na kapatid na babae noon. Imposible para sa kanya na mamatay sa kanyang lakas, ngunit tiyak na kailangan niyang mag-isip ng mabuti bago niya gustong guluhin muli si Hong Dali kaya nailigtas siya nito ng labis na pag-aalala. Walang ganoong bagay bilang isang segunda manong lalaki na naghahanap ng pambubugbog. Speaking of which, Feifei, sabi ni Hong Dali habang naglalakad at nakatingin sa paligid. Ang ganda talaga ng tanawin ng super seminary na ito. Ang higit na humanga kay Hong Dali ay ang kalangitan ay napakalinis, nang walang mga masakit na ulap. Comfortable ang hangin na malanghap. Hindi masyadong tuyo, hindi masyadong basa, tama lang. May mga bulaklak at halaman na nakatanim sa gilid ng kalsada sa iyong. Puno sila ng kulay at napakaganda. Sinabi ni Hong Dali habang naglalakad, sa iyong lakas, may iba ka pa bang magagawa dito? Sa tingin ko ay matatalo mo kahit si Bei Yuanqing, at ang instructor sa akademyang ito ay parang. Well, alam mo, siya ang ibig sabihin ay halata. Sa nakakatakot na lakas ni Gu Feifei, si Bei Yuanqing, ang unang henyo ng pamilyang Bei, ay lubos niyang inabuso. May matutunan pa kaya siya dito. Mukhang malabong mangyari ito. Ang pagpasok sa paaralan ay isang dahilan lamang. Walang pakialam na sinabi ni Gu Feifei, ang tunay kong layunin ay ang iba't ibang sekreto sa akademyang ito. Alam mo, ang mga sekreto sa antas ng planeta ay hindi gaanong kabuluhan, ngunit ang mga panloloko sa itaas ng antas ng bituin ay kapaki-pakinabang pa rin. Ngunit ang problema ay masyadong mahal ang pagbili mula sa labas. Mas mainam na pumunta sa silid-aklatan upang basahin ang hindi masyadong mataas na mga lihim na libro sa labas kaysa pumunta sa tutor. Kaya ayon, mukhang may napakalakas na layunin si Gu Feifei na mabuti. Well, Feifei? Nag-isip sandali si Hong Dali at nagtanong, karaniwan, sa iyong lakas, maraming lugar ang dapat nagmamadaling kunin ka, di ba? Paano kakapos sa pera? Sumali ka lang sa anumang organisasyon at kumita ng daan-daang dolyar sa isang buwan. Hindi naman dapat mahirap makakuha ng 10-10 milyon, di ba? Matagal na niyang iniisip ang tanong na ito. Sa kakayahan ni Gu Feifei na talunin si Bei Yuanqing sa ilang minuto, hindi siya dapat mag-alala saan man siya magpunta. Paano siya nahihirapan ng ganito? Hindi ko mapigilan, masyado akong masungit. Hindi ito itinago ni Gu Feifei, nakapunta na ako sa isang lugar noon, ngunit hindi ko nagustuhan ang sinabi ng manager ng lugar na iyon. Pagkatapos ay tinuro niya ako, at sa wakas ay nabali ang aking binti. Kaya pagkatapos ng insidenteng iyon, karamihan sa mga tao ay hindi nang ahas na gamitin ako, at hindi ako nag-abala na pumunta. Mabuti na maging malaya ako tulad ng ngayon. Pagkatapos kong magtapos ng aking pag-aaral, ang aking ina ay pupunta sa mga lugar na iyon na delikado. Upang magkaroon ng sapat na pagkain at damit. Bueno, ano ang ibig sabihin ng pagiging isang babaeng umaasa sa sarili? Si Gu Feifei ay, siya ay nagtataguyod ng kalayaan, kahit na ang dahilan ay higit pa sa isang masamang ugali. Hindi siya humihingi ng tulong at umaasa sa kanyang sariling pagsisikap. Sa pangkalahatan, marami siyang kumikinang na puntos. Hindi tulad ng maraming mga batang babae na hindi ka pinapansin kapag narinig nilang mahirap ka, at sinasampal ka kapag narinig nilang mayaman ka, ito ay mas mabuti. Habang nag-uusap, dumating ang dalawa sa paanan ng isang higanteng puno. Ang higanteng puno ay higit sa 300 metro ang taas at humigit kumulang 70 o 80 metro ang kapal. Walang mga sanga ang buong puno ng kahoy. Ito ay inukit ng isang hanay ng mga gintong ilaw. Ang malalaking karakter ay nagbabasa ng Super Seminary, Body Refining Branch. Nandito na tayo, samahan mo ako. Pinangunahan ni Gu Feifei ang daan. Habang nasa daan, maraming kaklase ang nagkusa na manatili ng mahigit 10 metro ang layo sa kanya, na naging dahilan upang maging kakaiba siya sa karamihan. Lalo na ang malaki niyang katawan at ang mga steel arm guard na iyon, she is simply invincible. Pagdating sa pintuan ng Class 18 na silid-aralan, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng salamin ay tumingin kay Hong Dali at sa dalawa, ngumiti, at pagkatapos ay lumapit sa kanya at sinabing, si Young Master Hong Dali ba ito? Sinabi sa akin ng Dean ang tungkol sa iyo. Hello, ang pangalan ko ay Jinx, at ako ang iyong tutor. Hello, Teacher Jin? Nakangiting bati ni Hong Dali, first time namin kayong makilala, pakiingatan mo ako. Sige, pasok ka. Pagkatapos ay dinala ni Jinx ang dalawa sa silid-aralan, at si Gu Feifei ay diretsyong bumalik sa kanyang upuan.
Napakalaki ng silid-aralan, na may lawak na halos 300 metro kwadrado. Sa gitna ay may mga mesa at upuan, at sa paligid nito ay isang malaking open space na puno ng lahat ng uri ng kagamitan sa pag-eehersisyo. Ang mga ito ay sa lahat ng mga hugis at sukat, at dapat silang lahat ay may sariling mga espesyal na gamit. Sa oras na ito, ang mga mag-aaral sa silid-aralan ay karaniwang nakaupo. May mga 30 tao sa kabuuan. Nang makita nila si Hong Dali, natahimik silang lahat. Pagkatapos ay itinuro nila, tingnan mo, hindi ba iyon ang Diyos ng mga sampal, Hong Dali? Talagang sinundan niya ang ano ang nangyayari kay Gu Feifei. Hindi mo ba alam? Nabalitaan ko na magkapareho sila ng dormitoryo. Kung maglakas loob kang tumira kasama si Gu Feifei, karapat-dapat kang maging idolo. Hindi, kasama si Gu Feifei. Nakatira kami kasama si Feifei, at mukhang medyo pala kaibigan ang relasyon nila. Galing siya. Talagang mabangis siyang lalaki. Okay, everyone, quiet. Bahagyang tinapik ni Instructor Jinx ang mesa at hinintay na tumahimik ang classroom. Ipinakilala sa lahat, ito ang aming bagong miyembro ng Class 18, Master Hong Dali, maligayang pagdating. Bang, may mainit na palakpakan mula sa ibaba. Kumusta sa lahat, ang pangalan ko ay Hong Dali. Mangyaring alagaan akong mabuti sa hinaharap. Nakangiting bati ni Hong Dali. Haha, Hong Dali, nabalitaan ko na ang iyong libangan ay isang pag-aaksaya ng pera. Nakangiting tanong ng isang babae sa ibaba. Aliberga ang aking espesyalidad, hindi man lang nahiya si Hong Dali. Sumagot siya, well, wala akong anumang libangan sa mga ordinaryong oras, at hindi ko alam kung paano gumawa ng anumang bagay, kaya maaari lang akong gumastos ng pera. Ang sumusunod ay nagtawanan kaagad ang lahat ng mga kaklase, at lahat sila ay napakakaibigan, hahaha, ang Diyos ng mga sampal sa mukha ay medyo kawili-wili. Hindi, mukhang madali siyang kausap. Ganyan kabait na tao, paano si Bei Yuanqing? Sinasabi ko lang sa iyo, ang taong ito ay hindi isang mabuting tao, mahilig lang siyang maliitin ang mga tao. Okay. Lahat, tumahimik. Tinapik muli ni Instructor Jinx ang mesa. Ayusin ang upuan para kay Hong Dali, Master Dali, mangyaring maupo sa tabi ni Gu Feifei, para mapangalagaan natin ang isa't isa. Okay. Matiim na tumanggaw si Hong Dali, pagkatapos ay naglakad patungo sa upuang nakaayos sa tabi ni Gu Feifei at umupo. Ngayong naipakilala na si Hong Dali, magsisimula na ang lecture. Okay, mga mag-aaral, napag-usapan namin ang tungkol sa pag-uuri ng iba't ibang parallel na eroplano sa universo sa huling klase, kaya ngayon, patuloy nating pag-uusapan ito. Nagsimulang gumuhit si Jinx sa holographic projection light screen sa itaas ng podium. Ang eroplanong ito ay kumakatawan sa aming home plane. Pagkatapos ay gumuhit siya ng ilan pang bilog, sa kasalukuyan, ayon sa mga talaan ng literatura, ang mga kilalang eroplano ay kinabibilangan ng eroplano ng paglilinang, ang eroplano ng mga demonyo, ang eroplano ng mga demonyo, at ang eroplano ng mga mekanikal na nilalang. Ang eroplano ng buhay ng halaman ng fiber, ang magic plane, ang witchcraft plane, at iba pa. Ang mga eroplanong ito ay makikipag-ugnayan sa atin sa tuwing sesabog ang isang higanteng black hole sa universo. Namanhid ang anit ni Hong Dali nang marinig niya ito. Napakaraming eroplano. Oh, halika, kung may contact, pagkatapos ay ang mga kamao at mahika ay magsasayaw, at ang mga engkanto na espada at kulam ay lilipad ng magkasama. Siyempre, ang pakikinig sa mga lektura at iba pa ay lubos na nakakairita kay Hong Dali. Wala naman siyang dapat gawin. Hindi siya makapagsanay ng kahit ano, at ang kanyang mga katangian ay hindi mapapabuti. Hindi kalabisan na sabihin na kung gusto niyang pagbutihin ang kanyang lakas ngayon, maaari lamang siyang umasa sa alibughang at pagkatapos ay sundin siya. Ang sistema ay nagpapalitan ng mga bagay. Sa oras na ito, ipinaliwanag ni Mentor Jinx ang background ng kasalukuyang universo sa lahat ng nasa podium. Sa madaling salita, ang mundong ito ay isang mundo kung saan magkakasamang nabubuhay ang mga krisis at pagkakataon. Sa malawak na universo, pagkatapos ng gayong walang katapusang mga taon, ang mga digmaan sa eroplano ay naganap ng hindi mabilang na beses, sa bawat pagkakataon na nagiging sanhi ng pagkamatay ng hindi mabilang na makapangyarihang mga tao. Kapag ang isang malakas na tao ay namatay, hindi mabilang na mga kayamanan ang natural na maiiwan. O mga magic na armas mula sa cultivation plane, o mga artifact mula sa magic plane, mayroong lahat ng uri ng mga bagay syempre, para makuha ang mga iyon, kailangan mo ng swerte. Nakakabagot, pagkatapos na maunawaan ang pangkalahatang sitwasyon sa universo, humiga si Hong Dali sa mesa at board na bumantong hininga. Laging may kailangan kang gawin, tama. Inilabas ni Hong Dali ang compact tablet na inihanda niya noon at sinimulan itong basahin. Ang dahilan kung bakit ito ay isang tablet computer ay dahil sa silid-aralan, hindi magandang gumawa ng mga three-dimensional na imahe tulad ng holographic projection, na masyadong high profile. Kaya ang paglipat sa isang tablet ay mas maginhawa. Kaya ang tanong ay, ano ang gagawin sa isang tablet? Natural, tumitingin ako sa mga stock. Kabanata 1074, inggit ng iba. Dali, saan mo nakuha ang bagay na ito? Alam na ni Gu Feifei ang background ng mundo at hindi na ito maintindihan. Tumanggi lang siyang makinig at diretsyong sumandal sa direksyon ni Hong Dali, napaka-convenient.
Nakatingin ka ba sa mga stock? Si Gu Feifei ay isang tagahanga ng mga individual na stock. Kung mayroon kang mga stock na titingnan, huwag mag-alala kung ikaw mismo ang bumili nito. Basahin muna ang mga ito. Tingnan mo lang at tingnan kung may anumang bagay na sulit na bilhin. Tumango si Hong Dali pagkatapos ay nag-click sa listahan ng rangkang at nagsimula sa isa na may pinakamalaking pagbaba. Ang buong screen ng computer ay berde. Plano kong bumili ulit this time. Sinong talo? Si Gu Feifei ay hindi rin nakaimik. Nagdadalubhasa si Hong Dali sa pagpili ng mga pinakamaraming stock na bibilhin. Nilalayon lang niyang mawalan ng pera. Alam na ng lahat ng kaklase na gusto ni Hong Dali ang mga alibughang pamilya. Anyway, ang klase ay karaniwang tumatagal lamang ng ilang minuto ng teorya. Pagkatapos nito, ang bawat isa ay nag-practice ng paisa-isa. Kung mayroon man silang hindi naiintindihan, medyo malaya silang magtanong sa instructor. Kaya nang makita nila ang excitement dito, agad silang nagtipon-tipon. Isang grupo ng mga tao ang lumapit at nagtanong, "Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo?" "Bumibili ng stocks." Si Feifei ay isang stock god, pumunta sa kanya para bumili ng stock. Mukhang gustong malugi ni Dali sa pagbili ng stocks. Magkano ang binili niya? Ilang milyon ba ang sinasabi mo? Pinaikit ni Gu Feifei ang kanyang mga mata, "Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi ko siya mapipigilan." Kakapasok lang niya sa stock market at bumili ng halos 700 milyong shares. Na lahat ay bumagsak ng malaki. 700 milyon. Bumukas ang bibig ng lahat ng estudyante sa paligid nila. Ito talaga ang gawa ng Hong Dali na ito. Hindi ba ito masyadong nakakatakot? Feifei, itinuro ni Hong Dali ang stock ng Bauti Processing at sinabing, hindi ito gaanong nalulugi sa napakatagal na panahon. Nakakatamad sabihin na ito ay pataas at pababa. Mayroon bang mas mabilis na bumababa? Masyado ka nang hindi nagtagal, mahigit 5 milyong yuan ang nahulog. Masyado ka pa bang mabagal? Gusto ni Gu Feifei na sakalin ng bastard na ito hanggang mamatay. Mahigit 5 milyon, magkano kaya ang kikitain niya sa isang buwan? Bamuka ang bibig ng lahat ng estudyante sa paligid. Milyon-milyon. Hindi maliit na halaga iyon para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Hong ay isang malaking pamilya, at sila ay isang maharlikang pamilya sa mga maharlikang pamilya. Tulad ng mga estudyanteng ito dito, maituturing na magandang magkaroon ng ilang daang milyon sa pamilya, ngunit kung magtapon ka ng ilang milyon dito, tiyak na masasaktan ang iyong katawan. 5 milyon lang, ungol ni Hong Dali, at binili ang shares ng Boyuan na binili niya noon. Nagliwanag ang kanyang mga mata, wow, pagkatapos ng labis na pagsisikap, talagang nawala ako ng higit sa 50 milyon. Libo-libong kamay. Sa oras na ito, ang limitasyon ng presyo ng mga bahagi ng Boyuan ay ipinakita bilang mga sumusunod, 5,213,245. 520,000 kamay. Snap! Hinaampas ni Gu Feifei ang kamay ni Hong Dali, inagaw ang tablet, at hinayla ito pababa. Laking gulat niya nang makita niya ito. Sa Boyuan Stock Bar, hindi mabilang na mga tao ang nagpo-post para magdiwang. Nakatakas ka ba sa bitag ngayon? I-click ito, at may tugon mula sa isang stock investor, isang malaking takeover ang lumabas ngayon. Kumain ng parang baliw sa isang pagkakataon, 140,000 kamay. Salamat, kapatid, nakuha ko na ang bitag. I wish you all good luck. Narito ang tugon mula sa mga namumuhunan, huli na ang lahat. Kung hindi, lalabas ako sa bitag, kahit na mawala ako ng kaunti. Mas mabuti na kaysa mawala ang lahat. Hindi, pwede bang bumalik ang mabait na iyon? Ngunit huwag mo akong iwan, mayroon pa akong milyon-milyong natitira na hindi ko maaalis dito. Ako rin. Mabait na tao, nasaan ka? Nakikiusap ako. Ang lahat ng mga post sa Boyuan shares ay may ganitong nilalaman, at ang bilang ng mga gumagamit na naglalagay ng mga order dito ay halatang tumataas sa isang tuwid na linya. Sa ganoong kaikling panahon, libu-libong kamay ang ibinitin. Intuitive na sinabi ni Gu Feifei sa kanya. Ang masama pa, si Hong Dali, ang alibughang anak, ay tiyak na hindi susuko. At sinabi sa kanya ang katotohanan. Tama ang kanyang intuition. Feifei, bilasan mo at ibalik sa akin ang computer, ngumuso si Hong Dali, binawi ang computer, at nakangiting sinabi, may balak akong kumuha pa. Kung aalisin mo ang computer, ibabalik ko ito. Paano maglaro? Ang paggalaw dito ay nag-alerto sa instructor. Biglang lumapit si Jinx, tumingin sa screen ng computer ni Hong Dali, at pagkatapos ay nagtanong, Dali, nakikipag-trade ka rin ba ng stocks? Walang pagpipilian si Hong Dali kundi ang sumagot, at tumango si Hong Dali, bumili ka ng pera para paglaruan kung wala kang gagawin. Sinabi lang ng lalaking ito na siya ay isang gastusin, at gusto rin malaman ng kanyang mentor na si Jinx kung paano niya binalak na gumastos ng pera, kung gayon, aling stock ang bibilhin mo. Ito kung bumili ka ng maling stock, ikaw ay magdurusa ng malaking pagkalugi. Balak kong bilhin itong Boyuan stock. Sa tingin ko ay bumababa ito ng husto. Kung bibilhin ko ito para masaya, ito ay magiging 5% sa isang araw. Ngumuso si Hong Dali. Ngumiti at naghanda sa pamimili. Ang resulta ay hindi inaasahan.
Nang mabalitaan ni Mentor Jinx na gustong bilhin ni Hong Dali ang shares, nagulat siya at sinabing, ano ang sabi mo? Sabi mo gusto mong bumili ng Boyuan shares. Oo, anong meron? Kakaibang sabi ni Hong Dali. Hindi, wala iyon, walang sinabi si Jinx sa labas. Ngunit naluluha siya sa kanyang puso, Diyos ko, si Dali talaga ang aking maswerteng bituin. Ninakawan ako ng higit sa 8 milyong yuan sa Boyuan shares. Sa wakas, ito na ba ang solusyon? Ngunit magkano ang mabibili niya sa pagkakataong ito? Higit sa 8 milyon, ito ay hindi isang maliit na bilang para sa isang individual, ngunit para sa stock na ito sa kabuuan. Sinabi, ito ay maaari lamang ituring bilang isang patak sa karagatan. Kahit na si Hong Dali ay mayaman at aliberga, ito na kaya. Nag-order na ako. Medyo kinakabahan si Jinx, kailangan mong bilhin ito. Sa ganitong paraan makakawala ako sa bitag. Sa oras na ito, naghihintay ang lahat. Tingnan natin kung gaano kalaki ang gustong bilhin ng Hong Dali nitong kilalang stock na umabot na sa limitasyon nito. Boyuan shares, ito ay isang mahiwagang stock, ito ay bumabagsak sa limitasyon araw-araw sa loob ng higit sa 20 araw, na isang pagbawas ng 5% araw-araw. Ang hindi mabilang na mga stock investors sa loob ay nawalan ng lahat ng kanilang pera at dinaranas lamang ang parusa na hiwa-hiwain ng 1,000 hiwa. Napakaraming order ang naidagdag sa napakaikling panahon. Lumiwanag ang mga mata ni Hong Dali, higit sa 540,000 lots. Haha, sobrang saya. Masaya raw pero hindi naman siya nagmamadaling bumili. Lahat ng estudyante sa paligid niya ay medyo nalito kung ano ang ibig niyang sabihin, at ang instructor na si Jinx ay desperadong nagpupunas ng malamig na pawis. Ang aking munting sinta, mangyaring alisin ito ng mabilis. Ang kapalaran ng aking pamilya ay hindi maihahambing sa iyo, at naghihintay akong umasa sa iyo upang makawala sa bitag na ito. Kaya lang, tumingin si Hong Dali sa screen ng computer, napapaligiran ng malaking bilog ng mga taong nanunood. Siyempre, humihingal si Gu Feifei sa kaba, at pinag-uusapan din ito ng ibang mga estudyante. Bibili ba ako o hindi? Hindi ba masyadong marami ang kumain ng sabay-sabay? Tama na, magpapahinga muna ako. Kung gusto mong bumili, bilasan mo. Dali, hindi talaga maganda ang stock na ito. Kung hindi gumana, palitan mo na lang. Kahit gusto mong mawalan ng pera, mawawala. Medyo suspense. Ang stock ay patuloy na bumabagsak araw-araw. Ang boring naman nun. Sinabi ni Hong Dali, huwag mag-alala, lahat ay kailangang bilhin ito sa lalong madaling panahon o huli. Pagkatapos ay maaari mong bilhin ito ng sabay-sabay, at pagkatapos ay maaari kang magpalit sa susunod. Oh, damn it, ang sweeper shop na ito ay papalitan na ng isa. Kaya't ang lahat ay nakatitig sa screen ng computer, hindi naman masamang araw para magsanay, at ngayong umaga ay isa ring theoretical class. Walang partikular na kagyat na mga tanong, kaya hindi na kailangang magmadali upang magtanong sa instructor. Ang kabilang panig. Si Tang Moxen at iba pang mabubuting kaibigan at bastard ni Hong Dali ay dumalo sa mga klase sa Relatives Branch ng Super Theological Seminary. Sa kasalukuyan, ang mga pumupunta rito para sa klase sa pagkakataong ito ay kinabibilangan ni Tang Moxen, Li Nianwei, Zhang Yi, Lin Chuyin, Jiang Chenzo, Lucifer at ang 9 Big Legs. Bilang karagdagan, mayroong Ye Huayon at 3 pangunahing killer tulad ni Haman at Levi's na ipinadala mula sa Galaxy Alliance. Ang sangay ng mga kamag-anak na ito ay kabilang sa mga panlabas na kaibigan ng mga maharlikang estudyante sa Super Seminary. Sa makatuwid, ang karamihan ng tao ay medyo mas magulo at ang bilang ay mas malaki. Ang lugar kung saan nagdaraos ng mga klase si Tang Moxen at ang iba pa ay isang malaking silid-aralan, na sumasaklaw sa isang lugar na higit sa 1,000 metro kwadrado. 2 tutor, 80 estudyante. Sa oras na ito, ang lahat ng mga mag-aaral sa silid-aralan ay nagsusumikap sa maliit na pagtatanim. Marami rin ang mga estudyante na nagbabasa ng iba't ibang libro sa Super Seminary upang madagdagan ang kanilang kaalaman at may sama ang martial arts na nababagay sa kanila. Siyempre, kung mas maraming estudyante at mas maraming tao sa classroom, medyo magulo ang ayos. Lalo na nang sumali ang mga dilag mula sa panig ni Hong Dali, sa pangunguna ni Tang Moxen at Li Nianwei. Ang lahat ng mga estudyante sa klase ay lihim na nakatingin sa mga babae, at pagkatapos ay palihim na napalunok, napakagandang babae. O Diyos ko, kaninong mga kamag-anak ang mga ito? Mahirap makahanap ng isa lamang sa kanila sa bilyon-bilyon. Sabay-sabay silang lumabas na 5. Hindi, lahat ito ay top-notch, tingnan ang kanilang mga mukha at figura, ito ay kamangha-manghang. Hindi ko alam kung sino ang makakapagbigay sa akin ng isa sa mga babaeng ito. Napakaswerte mo. Ang mga tao ay mas malamang na mamatay kaysa sa iba. Huwag mo itong pangarapin. Ang antas na ito ay hindi natin maabot. Maging honest tayo. Napakaraming komento sa ibaba, at may ilang taong nakakaalam ng katotohanan ang Bam-ulong, hindi mo man lang magagawa ito. Hindi ko alam. Nakita mo na ba ang video ni Hong Dali, ang pinakasikat na Diyos na sumasample sa mukha nitong nakaraang 2 araw? Lahat ito ay kanyang mga asawa. Ang nakasuot ng magandang asul na damit ay ang kanyang panganay na asawa, ang mas mature. Ang isa ay may 2 asul na nakapusod, ang isa ay nakapusod ang asawa at ang isa ay nakapusod.
Ang may espada ay ang ikalimang asawa. Napabuntong hininga ang lahat ng estudyante, ito ay sadyang walang talo, at nakakainggit sa iba. Meron ba? Itong mga boring na lalaki. Marahan na bamantong hininga si Tang Moxon at binuklat ang librong nasa kamay niya. Siya, si Li Nianwei at ang iba pang 5 babae ay isang mapagpasyang 5 taong koponan. Ngayong malinaw na ang kanilang relasyon sa isa't isa, hindi na rin nila ito mapipigilan, kaya't hayaan na lamang nila ang kalikasan. Sa makatuwid, kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang sitwasyon, natural na mas mahusay na manatili ng magkasama, at maaari pa ring makilala ni Tang Moxon ang kahalagahan nito. Ang lihim na aklat na ito ay napakahusay. Tinitingnan ni Lin Chuyin ang lihim na aklat ng pagsasanay sa makina ng eroplano na kakahanap niya lang mula sa library ng Wiki Branch. Tumanggaw siya habang nagbabasa, marami akong problema na hindi pa neresolba noon. Ngayon ay may mga pahiwatig na ako sa wakas. Chapter 1075, gusto mo bang lumaban? Well, bilang isang malakas na tech nerd, medyo nahuli ang teknolohiya ni Lin Chuyin pagkatapos umalis sa mundo. Sa panahong ito, siya ay nagsasaliksik ng mas matataas na teknolohiya, ngunit kung tutusin, ang oras ay masyadong maikli, kaya palagi niyang nararamdaman na ang kanyang kaalaman ay hindi sapat. Nangungunang maliit. Sa pagkakataong ito, mas maganda, ang lihim na aklat ng pagsasanay ng mechanical team ay talagang tinatawag na strengthening book at mas kapaki-pakinabang. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang metal life plane. Iba ang istruktura ng kanilang katawan sa eroplanong ito. Walang laman at dugo, kaya hindi ito angkop para sa paglilinang. Ang pinakamagandang bagay ay palakasin ang panloob na istruktura ng katawan para magkaroon ng higit na kapangyarihan at malinaw, ito ay angkop para sa Lin Chuyin na pag-aralan. Sister Chuyin, lumapit si Tang Moxon at nagtanong, ano ang pangunahing sinasabi ng lihim na aklat na ito? Well, mahinang sabi ni Lin Chuyin, sa madaling salita, gumagamit ito ng energy furnace para sumipsip at mag-compress ng enerhiya sa universo. Sila ang enerhiya na pinangangasiwaan ay tinatawag na source energy, na medyo katulad ng dark energy dito. Ang paraan ng pagpapalakas nito ay upang madagdagan ang kapangyarihan ng energy furnace at mapataas ang instantaneous explosive power. Gayunpaman, ito ay nangangailangan ng napakataas na antas ng metal dahil ito ay nakakapagpahirap sa katawan. Para bumagsak ang istruktura ng katawan dahil sa sobrang enerhiya. Detalyadong ipinaliwanag ni Lin Chuyin, ngunit nalilito pa rin si Tang Moxon. Miss Chuyin, sa pagkakataong ito, lumapit ang magandang babaeng instructor. Nakangiting tanong, sa tingin mo ba ang Origin of Ice na ito ay angkop para sa iyo? Ang Origin of Ice, isang libro sa pagsasanay para sa mga mago ng yelo sa Magic Plane, ay tumutugma sa kakayahan ni Tang Moxon. Kaya nang dumating si Tang Moxon, direktang ipinakilala siya ng babaeng instructor na piliin ang librong ito na babasahin. Tama lang. Matamis na ngumiti si Tang Moxon at sinabing, pero mentor, sa tingin ko maraming magic dito ang walang silbi. Kailangan ko bang sanayin din ang mga magic na iyon? Alin ang mga walang silbi? Tanong ng instructor. Kunin ito bilang halimbawa, itinuro ni Tang Moxon ang isang magic spell na tinatawag na Ice Movement sa libro. Nakokontrol ko ang yelo, ngunit hindi ko alam kung ano ang nagagawa ng magic ng paggawa ng ice dance sa paligid. Tama, tumanggo ang magandang instructor, at pagkatapos ay nagsabi, maaari mo muna itong subukang gayahin ang mahika na ito sa maliit na sukat at tingnan kung may nakita kang espesyal. Paggaya ng magic sa maliit na sukat. Napakasimple pa rin ito para kay Tang Moxon. Hindi nagtagal, ginamit ni Tang Moxon ang kakayahan na nakuha mula sa Ice Soul Stone, at lumitaw ang maliliit na piraso ng ice crystal sa paligid ng kanyang desk. Ang mga kristal ng yelo na ito ay napakaliit, halos kasing laki ng isang kuko. Malinaw naman, ang field ng compression ng katangian ay nag-compress hindi lamang sa mga katangian, kundi pati na rin sa mga kakayahan at iba pa. Kung kakaunti lamang ang labanan sa pagitan ng mga makapangyarihang gumagamit ng kakayahan, ang planetang ito ay mapupuno ng mga butas. Tiyak. Hindi mahalaga ang mga iyon. Ang natutuhan mo sa Super Seminary ay higit sa lahat tungkol sa pagkontrol sa kasanayan at pag-unlad ng kakayahan. Sa oras na ito, ang mga maliliit na kristal ng yelo ay naipon sa maliliit na tambak sa lupa. Purong puti sila at napakaganda. Ngunit kahit anong pilit ni Tang Moxon, hindi niya magawang gayahin ang mga ito sa sinabi sa aklat na The Origin of Ice. Maaari kang sumayaw mag-isa. Kakaibang sabi ni Tang Moxon, magiging mahirap kontrolin ang mga yelong kristal na ito pagkatapos na mag-condense ang mga ito. Maliban kung gagawin ko silang lahat sa mga elemental na anyo ng buhay. Ang Ice Soul Stone ni Tang Moxon ay maaaring lumikha ng mga elemental na anyo ng buhay na may maikling buhay. Katawan, ngunit kung gusto mong isipin ang mga elemento na sumasayaw sa espasyo ng mag-isa gaya ng nabanggit sa Magic Book, hindi mo ito magagawa. Maaari mong subukang makipag-usap sa mga kristal ng yelo na ito ng ilang sandali. Nakangiting sinabi ng magandang instructor, bueno, trituhin sila bilang mga duwende sa kalawakan, makipag-usap sa kanila, at pagkatapos ay subukang utusan sila. Makipag-usap sa mga elemento. Ito ay isang medyo komplikadong gawain. Nagsikap si Tang Moxon ng ilang sandali ngunit nabigo.
Huwag kang mag-alala, kakaiba ang magic sa istruktura ng aming eroplano, ang aliw ng magandang instructor, maaari kang magsanay ng higit pa. Siyempre, ang pagsasanay ng mahika ay hindi makakamit sa isang gabi. Bilang resulta, nang magpapatuloy na si Tang Moxon, isang nakakainis na boses ang biglang dumating mula sa direksyon ng pinto. Masyadong pamilyar ang boses na ito, boses iyon ni Bei Yuanqing. Nako, hindi talaga madaling hanapin ka. Pagkapasok ni Bei Yuanqing sa pinto, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Tang Moxon, at pumasok siya ng nakangiti, nabalitaan ko na pumunta ka rin para mag-aral kasama ang mga estudyante natin, kaya pupunta ako tingnan mo at kamustahin, haha. Sumimangot si Tang Moxon nang dumating ang malaking kalaban. Ang taong ito ay hindi maayos na naayos ni Hong Dali kahapon. Pumunta siya dito ngayon at nagdala ng napakaraming tao. Halata naman na dumating siya na may masamang balak. Master Yuanqing, kung mayroon kang gagawin, maaari ba natin itong pag-usapan mamaya sa lunch break? Sa sandaling makita ng magandang instructor si Bei Yuanqing, alam niyang nagdudulot ito ng gulo. Mabilis siyang naglakad at hininaan ang boses, nasa klase tayo ngayon. Kung dito magsisimula ang laban, hindi maganda sa panig ng dean. Maganda rin ang intensyon niya, ngunit halatang minaliit ng magandang instructor ang galit ni Bei Yuanqing. Kahapon, niloko si Bei Yuanqing ng 50 milyon sa unang pagkakataon, kaya ayon. Tapos nawalan siya ng ganoon kalaking tao sa harap ni Hong Dali, paano niya ito hahayaan? Ngunit ngayon ay nasa Hong Dali na ang kanyang panganay na kapatid na babae, si Gu Feifei, na talagang nasa tuktok ng food chain. Gaano man katapang si Bei Yuanqing, hindi siya nang ahas na gumawa ng isang bagay sa harap niya, kaya magagawa lang niya ang susunod na pinakamagandang bagay at magsimula sa mga tao sa paligid ng Hong Dali. Ngunit ngayon ang babaeng tagapagturo na ito ay talagang nang ahas na pigilan siya at naghahanap ng kamatayan. Itinaas ni Bei Yuanqing ang kanyang braso at binigyan ang magandang instructor ng isang sampal sa mukha, at galit na sinabi, umalis ka rito, paano kita kakausapin dito? Ang sampal niya sa mukha ay agad na natigilan sa babaeng instructor, nataranto rin ang buong klase ng mga estudyante. Ang numero 1 henyo ng pamilyang Bei ay talagang binugbog ang kanyang mentor. Bagamat ang mga mentor ng Foreign Relatives Branch at ang mga mentor ng main campus ng Super Theological Seminary ay ibang-iba sa katayuan at katayuan, ngunit ginagawa ito sa harap ng lahat, lalo na ang mentor ay isang babae. Ikaw. Tinakpan ng mentor ang kanyang mukha, puno na ng luha ang mga mata. Punong-puno ng luha, napakagatlabi siya, saka nagmamadaling lumabas ng classroom. Natigilan ang lahat ng estudyante sa buong klase. Masyadong biglaan ang pangyayari. Sa isang sandali, walang nakakaalam kung ano ang gagawin. Mentor. Ang mga tao sa gilid ni Tang Moxon ay biglang tumayo at humabol sa labas. Mayroong higit sa 100 sa kanila, at lahat sila ay nagmamadaling lumabas, at malapit nang mabangga si Bei Yuanqing. Mabangis na iwinagayway ni Bei Yuanqing ang kanyang kamay, pigilan sila. Sa isang kalabog, ang malaking grupo ng mga tao sa likod niya ay nakaharang lahat sa pinto. Ngayon si Tang Moxon at ang iba pa ay hindi na makalabas, at walang sinuman sa labas ang makapasok. Bei Yuanqing, ito ay isang paaralan, ang lakas ng loob mong pumunta sa malayo. Pinandilatan ni Tang Moxon si Bei Yuanqing at galit na sinabi, hindi ka ba natatakot na darating ang dean at haharapin ka? Natatakot talaga ako. Hahaha. Tumawa si Bei Yuanqing, pagkatapos ay tinitigan si Tang Moxon at sinabi sa isang mapagnilay-nilay na boses, natatakot ako. Sa loob ng 3 buwan, ito na ang petsa ng tunggalian para pagsisihan ang pakikipag-ugnayan. Hindi mapipigilan ang tunggalian kapag nagsimula na ito, hindi si Hong Xingyo. Ang pagkamatay ng matandang iyon ay nangangahulugan ng pagkamatay ni Zhu Yunzhou. Sa panahong ito, ginagamit ng lahat ang kanilang sariling partido hanggat maaari. Ang natitira, kumpara sa mga posisyon ng 3 pangunahing pamilya, ito ay wala. Sabi niya sabay ngisi. Ipinagpatuloy niya, nakita mo ba itong mga kapatid sa likod ko? 12 nang kaming nandito ngayon para lang magsaya kasama ka, ha. Sa tingin mo ba ay ligtas na pumunta sa akademya? Anong panaginip? Hanggat si Hong Dali ay pinipigilan ng husto, kasama ang matandang si Hong Xingyu na nagdadabog kay Hong Dali, mababaliw siya. Kapag dumating ang panahon na ang kanyang pagsasanib ng martial arts, maaaring hindi mabaigo hahaha. Nang sabihin ito ni Bei Yuanqing, agad na naunawaan ni Tang Moxon. Ang pangako ng pagsisisi at digmaan ay inilabas. Hindi ito mababago. 3 buwan, ang panahon ng tunggalian. Isa lang kina Hong Xingyu at Zhu Yunzhou ang makakaligtas. Ang pamilyang Bei at ang pamilyang Zhu ay magkakaugnay, kaya syempre gusto nilang manalo ang pamilyang Zhu. Dapat mong malaman na ito ay isang labanan upang matukoy ang katayuan ng 3 nangungunang pamilya ng maharlikang pamilya ng Shenglong. Natural, hindi pwedeng 2 pamilya lang ang tahimik na naghihintay sa araw kung kailan dapat ang tunggalian. Sa panahong ito, ang magkabilang panig ay tiyak na gagamit ng kanilang sariling mga pamamaraan hanggat maaari nilang sugpuin ang kabilang panig. Sulit na bayaran ng anumang presyo para guluhin ang posisyon ng kalaban at maapektuhan ang resulta ng tunggalian.
Sa oras na ito, wala pang 20 tao ang nasa panig ni Tang Moxon, ngunit mahigit 40 tao ang dinala ni Bei Yuanqing. Ang panig ni Tang Moxon ay dumanas ng malaking kabiguan sa dami ng taong kasali sa laban na ito dahil nang ahas silang lumapit. Ang pagbabago ng kabalyero ng hari ay maaaring hindi magagarantiya ng tagumpay. At sa napakaraming batang babae sa kanilang panig, sa sandaling mabaigo sila, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip depende ito kung sino sa tatlong pangunahing pamilya ang mananalo at kung sino ang aalisin. Anong uri ng masasamang bagay ang hindi magagawa ni Bei Yuanqing? Gusto mo bang lumaban? Nagdilim din ang mukha ni Tang Moxon. Ayaw niyang magdulot ng gulo, ngunit bilang panganay na asawa ni Hong Dali, hindi siya matatakot sa gulo. Gayunpaman, bagamat siya ay puno ng galit dahil siya ay napakaganda at may malinaw at pinong boses, ito ay palaging medyo maislan at galit sa pandinig. Hoy, ang batang babae ay kumikilos tulad ng isang layaw na bata, hahaha. Oo nga naman, humagalpak ng tawa si Bei Yuanqing, at inabot pa niya ang baba ni Tang Moxon, halika, pag-usapan natin itong muli. Kung pag-uusapan, ang iyong maliit na boses ay maganda pa rin, ha 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 ha. Hindi pa ako nakakita ng ganito kakulit na tao. Mukhang handa na si Bei Yuanqing na dalhin ang kontrabida hanggang sa wakas ngayon. Kabilang sa tatlong malalaking pamilya sa kasalukuyan, kahit na ang pamilyang Hong at ang pamilyang Zhou ang pinakamalaking magkaaway, ang pamilyang Bei ay palaging nakikipagsabuatan sa pamilyang Zhou, at halos nagpasya si Zhu Ningyu na pakasalan si Bei Yuanqing, kaya halos walang ikatlong sagnay sa pagitan ng dalawang partido. Mayroong isang paraan upang pumunta. Ano ang gusto mo, sabihin mo sa akin. Napaatras si Tang Moxon, tinitigan ang mga mata ni Bei Yuanqing, at malamig na sinabi, paano na? Siyempre hindi na ito maganda, ano pa ang magagawa ko? Ano sa palagay mo? Anong gagawin? Gusto mo gawin ko? May gusto ka bang gawin dito? Bahagyang ipinikit ni Tang Moxon ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay sinabi sa malalim na boses, lahat, maghanda. Protektahan si Miss Zinkson. Humakbang siya at tumayo sa harap ni Tang Moxon. Si Levi's at ang iba pang tatlong mamamatay ay sumunod na malapit sa likuran, binabantayan siya mula kaliwa hanggang kanan. Kasabay nito, ang tunog ng swish, 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 ay tumunog, at lahat ng nasa panig ni Hong Dali ay armado kaagad. Hari ng Knights, ibahin ang anyo. Pagbabago. Mabangis na iwinagayway ni Bei Yuanqing ang kanyang kamay at malakas na sinabi, sa kanyang lola, ibigay mo ito sa akin. Fuck them to death. Huwag patayin ng mga babae, tandaan na iligtas ang iyong hininga, at sabihin sa kanila na tamasahin ito pagdating ng oras. Oo. Ang malaking grupo ng mga tao na dinala ni Bei Yuanqing ay sumugod ng walang anumang takot sa kanilang mga mukha. Boom, nakahanda na ang dalawang panig sa pag-atake, at sa hakbang na ito, agad silang nagbanggaan. Chapter 1076 Hindi ko na kaya. Ang panig ni Tang Moxon ay naging isang kabalyero ng hari, at ang panig ni Bei Yuanqing ay isang mataas na antas na thug na pinalaki ng pamilya. Karaniwan silang nagsasanay sa akademya at pinuprotektahan ang mga miyembro ng pamilyang Bei sa mga kritikal na oras. Pareho silang may pinakamataas na lakas sa antas ng bituin, kaya ito sa sandaling magsimula ang laban, nagwawala ang lahat. Buti na lang at may attribute compression field, kung hindi, sa lakas ng grupong ito ng mga tao, malamang na mapapawi ang campus na ito at maging ang bansang ito at magiging latak magdamag sa naturang santukan. Sabi ni Ding Point Xiao. Ngunit tiyak dahil sa pagkakaroon ng attribute compression field kaya ang engranding eksena na dapat ay isang tunggalian sa pagitan ng mga master ay naging tulad ng isang panlipunang sunog sa lupa. Ito ay isang mahigpit na gulo, isang gulo. Sa kabilang panig, Class 18 ng Body Refining Department kung saan kabilang ang Hong Dali. Dali, bibilhin mo ba talaga itong Boyuan shares? Tinitigan ni Gu Feifei ang screen dahil natangay na ni Hong Dali ang lahat ng shares ng Boyuan shares ilang sandali lang matapos magbukas ang market sa umaga. Napakabilis na kumalat ang balita, at sa oras na ito, nakaipon na ito mahigit 600,000 na maraming stock ang naghihintay na ma-clear. Hindi mabilang na mga tao sa forum sa ibaba ang umiiyak at umaalulong, malakas na tumatawag para sa mabuting Samaritano, na mabilis na maging pinakamalaking bayani sa kanilang isipan, hero, pakibili ito. Nandito ako halos isang buwan akong nakulong. Nakikiusap ako na bilhin mo ito. Ito na ang pinakamababang presyo. Kung bababa ito, magpapakamatay ako. Siguradong hindi nakakain ang taong iyon ngayon. Kung kakainin niya ulit ito, live broadcast ko ito. Shit. Ang pagkain ng tae ng live, ito ay tila malupit. Bumantong hininga si Hong Dali, at pagkatapos ay bibilhin na niya ang mga paninda. Lahat ng mga estudyante ay bumulalas, tingnan mo, mayroon ng 650,000 mga kamay, 100 bahagi bawat kamay. 6 na yuan bawat bahagi, napakaraming bahagi, iyon ay higit sa 400 milyon. Hindi, kahit na ito ay isang pagkawala, 10-10 milyon ay dapat na sapat. Ito ay isang stock na tiyak na babagsak. Bumaba lang ito ng higit sa 8 milyon, kahanga-hanga. Mukhang wala ng maraming panlabas na chips na natitira. Pagkaraan ng ilang sandali, nang magsimulang dumami ng dahan-dahan ang bilang ng mga naibentang stock,
hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, well, iyon lang sa unang pagkakataon. Ay, gagawa siya ng aksyon. Saglit. Napukaw ang puso ng lahat ng estudyante sa paligid. Balak ba talaga nitong si Hong Dali na bilhin lahat? At sa lalong madaling panahon, alam ng lahat na tiyak na hindi nagbibiro si Hong Dali. Wala talagang ginawa si Hong Dali. Kinuha lang niya ang computer at nag-click sa buy option. Nang makita ng mga estudyante sa paligid niya ang balanse ng account ni Hong Dali, pagdating niya, lumuhad agad siya sa lupa. 9.35 billion. Ang stock trading account ng Hong Dali ay aktwal na naglalaman ng 9.35 billion. Diyos! Karaniwan bang ginagamit ng lalaking ito ang napakaraming pera para sayangin ang kanyang pamilya? Higit sa 10 bilyon. Sa madaling salita, ang gawa ng alibughang anak ay matapang at walang pigil. Direktang nagtakda ng presyong 6 na yuan at 25 sentimos ang Hong Dali para mabili ang mga kalakal. Sa isang iglap, lahat ng stock ay nabili. Kaya lang, mahigit 400 at 2,000 yuan ang nabili. Gagawin ni Wan. Natigilan ang lahat. Kinain talaga ng lalaking ito ang lahat ng ito. Isa itong stock na malapit ng madilist. Kinain niya talaga lahat. Talagang kinuha ko lahat. Idol. Idol. Hindi pa ako nakakita ng ganyang aliberga. Hindi ba ito ang Diyos ng aliberga? Kamangha-mangha. Masyadong kamangha-mangha. Wala na, mula ngayon. Nagpa siya akong tumambay kay Kuya Dali. Nakakapanghinayang. Natigilan din si Instructor Jinx. Matapos siyang matigilan sa loob ng maikling panahon, lumundag ang lubos na kaligayahan sa kanyang puso. Lumabas sa bitag. Sa wakas nakalabas na ako sa bitag. Magaling Hong Dali, dapat ka naming alagaang mabuti mula ngayon. Nagulat ang mga estudyante, natigilan ang instructor, ngunit komportable si Hong Dali sa lahat. Dahil ngayon lang. Biglang tumunog ang boses ng system, bumili ang host ng mga stock na bumagsak sa pang-araw-araw na limitasyon, at ang kasalukuyang kabuoang halaga ng perang nawala ay 24.68 milyon. Dahil sa malaking pagbabago sa stock, kalahati lamang ng mga attribute point ang magagamit. Ang host ay kasalukuyang maaaring gumamit ng attribute points, 123. Naka 123 attribute points ako, hahaha. Isa lang akong matalinong tao na pumapasok sa stock market. Simula ngayon, mahigit 100 attribute points na ang magagamit halos araw-araw, okay. Higit sa 100 attribute point. Wahahahaha. Desidido kong na-top up ang lahat ng attribute, at mayroon pang 57 rich attribute points na natitira. Ito ay isang matagal nang nawawalang pakiramdam ng kalusugan. Nakabalik na. Dahil dito, natuwa si Hong Dali nang bigla niyang marinig ang dagandong ng isang head-ong lion. Hong Dali, how dare you be so prodigal? Bubugbugin kita hanggang mamatay. Hinawakan ni Gu Feifei ang mga damit ni Hong Dali at naisip na karaniwang nagbabayad siya ng $1. Lahat sila ay kailangang hatiin sa kalahati at gastusin. Kung kumikita ka ng ilang libo o 10,000 sa isang araw, napakasaya mo. Mapalad pala si Hong Dali. Sa isang araw lang, nawalan siya ng mahigit 25 milyong yuan. 25 milyon. Hindi mo ito tinatawag na alibughang, tinatawag mo itong isang pag-aaksaya ng pera. Kaya't si Gu Feifei, na palaging matipid, ay talagang nagalit. Ang kanyang katawan ay napakalaki na, at ngayon ay naging mas mabangis siya kapag siya ay nagagalit. Hinawakan niya si Hong Dali at sumigaw ng malakas, hindi ko na matiis. Umalis ka dito. Pagkatapos ay naramdaman ni Hong Dali na parang may ulap sa kalangitan, at talagang itinapon siya ni Gu Feifei palabas ng silid-aralan na parang kanyan. Isang hiyawan ang biglang kumalat sa buong campus. Few lahat ng estudyante at maging ang tutor na si Jinx ay sumugod sa bintana, naglagay ng awning at tinungo ang direksyon kung saan lumipad si Hong Dali. Nang tingnan ito, si Hong Dali ay naging isang maliit na tuldok sa isang kisap mata at hindi na makita. Napaupo si Nephilia sa bench na bato sa tabi ng artificial lake sa campus na agrabyado, puno ng hinanakit ang mukha, at hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Tumulo ang mga luha, at patuloy na nagkibit-balikat ang mga balikat. Sa sobrang tagal ng pagiging tutor niya, hindi pa niya na-encounter ang ganoong bagay bago siya sinampal ng isang estudyante sa harap ng napakaraming tao, at ni minsan ay hindi niya naisip. Ngunit ngayong nangyari na ang mga bagay na tulad nito, ang kabilang partido pa rin ang numero 1 henyo ng pamilyang Bei, isa sa 3 pangunahing maharlikang pamilya, na gustong maghiganti. Dahil sa kanyang katayuan, ang paghihiganti ay ganap na imposible. Kung tutusin, masasabing maganda ang pagiging makasurvive nang hindi naaabala ng kabilang partido mamaya. Hindi nang ahas si Nephilia na magkaroon ng pag-iisip ng paghihiganti sa kanyang puso. Dahil alam niyang kung may puso siyang maghiganti, tatahakin niya ang ibang landas, isang landas na hinding-hindi na niya matalikuran. Kaya sa pagkakataong ito, maaari ko lamang subukan ang aking makakaya upang huminahon, iulat ang bagay ng totoo, at pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagtuturo sa sarili kong mga aklat at patuloy na magturo sa mga kaibig-ibig na mga mag-aaral. Sai, hindi ko alam kung kamusta na sila ngayon. Maaaring direktang umalis si Nephilia sa oras na ito. Hanggat iniulat niya ang nangyari ngayon, anuman ang susunod na nangyari ay walang kinalaman sa kanya. Ngunit ang mga mag-aaral sa silid-aralan.
Hindi, kailangan kong bumalik. Pinunasan ang kanyang mga luha, mariing tumayo si Nephilia, hindi natin sila pwedeng pabayaan. Mga estudyante ko naman sila. Kung may mangyari man sa kanila, danger. Habang iniisip ito ni Nephilia, biglang may sumigaw mula sa langit, at isang figure ang nahulog mula sa langit. Anong nangyayari dito? May malakas na, pop, na tunog, at isang nakakatakot na haligi ng tubig ang tumalsik mula sa tubig. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang ibabaw ng lawa ay naging matatag, at pagkatapos ay isang binata ang umindayog palabas ng lawa at umakyat sa dalampasigan. Ahem, bastard Feifei, ginagawa mo talaga kapag sinabi mo. Ilang beses na umubo ng malakas si Hong Dali, pagkatapos ay tumingin sa paligid, at hindi nagtagal ay nakita niya si Nephilia na nakatayo sa kanyang harapan na may pagtataka. Mabilis siyang nagtanong ng nakangiti, hello, beauty, pwede ko bang itanong kung saan ang lugar na ito? Dito. Nagulat si Nephilia, ito ang sangay ng mga kamag-anak ng Super Seminary. Ikaw ba? Nako, ako si Hong Dali, taga Body Refining Department, hehe. Medyo nakakahiya na ibato ni Gu Feifei, kaya mabilis na iniba ni Hong Dali ang usapan, nga pala, ikaw pala. Sino? Saan mo ako dadalhin? Bago pa matapos magsalita si Hong Dali, sumugod si Nephilia, hinayla siya at naglakad palayo, bilasan mo. Oh, ikaw ba si Hong Dali, ang bagong estudyante sa pamilya Hong? Ako ang tutor ni Tang Moxon, si Nephilia. Dumating si Bei Yuanqing sa pinto kasama ang isang malaking grupo ng mga tao, at ngayon ang mga kaibigan mo ay nakikipag-away sa kanila sa silid-aralan. Hayaan mo na ang lahat ng mangyari, dali. Damn it, hindi naglakas loob si Bei Yuanqing na gulo si Gu Feifei, kaya naghanap siya ng gulo para kay Tang Moxon at sa iba pa. Big deal ba ito? Galit na galit si Hong Dali at sumigaw, naghahanap ba ng kamatayan ang taong ito? Dalhin mo ako roon dali. Paano makarating sa silid-aralan? Malayo ba dito? Hindi naman masyadong malayo. Casual na ginalaw ni Nephilia ang kanyang mga kamay. May lumabas na metal disc sa ere, at hinayla ni Hong Dali si Hong Dali para tapakan ito. Mabilis na sumugod ang disc, sa napakabilis na bilis. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa pinto ng classroom. Sa oras na ito, mayroon ng malaking grupo ng mga taong nanunood. Sabi mo hindi big deal ang panuurin ang excitement, at talagang walang takot ang mga taong ito para lang panuurin ang excitement. Lumabas sa daan, umalis sa daan. Lahat, umalis sa daan. Dinala ni Nephilia si Hong Dali diretso sa pintuan ng silid-aralan. Sa daan, talagang tinakat niya ang mga nanunood sa kaguluhan, at lahat sila ay tumabi. Hindi nagtagal, pagkatapos nagmamadaling pumasok sa silid-aralan, isang tingin lang ni Hong Dali at natigilan. Sa oras na ito, ang silid-aralan ay magulo. Ang lahat ng mga mesa at upuan, kabilang ang pisara sa podium, ay nagkapira-piraso. Dalawang grupo ang magkaharap, ito ay ang panig ni Tang Moxon at ang panig ni Bei Yuanqing. May humigit kumulang 40 tao sa gilid ni Bei Yuanqing, at may iilan na nakahandusay. Tila bahagyang nasugatan sila, ngunit ang kanilang kabuoang lakas ay hindi naapektuhan sa anumang paraan. Si Bei Yuanqing ay nakatayo sa harap ng lahat na may mabangis na ngiti, nakatitig kay Tang Moxon at sa iba pa. Sa panig ni Tang Moxon, dahil mas maraming babaeng kamag-anak, halatang dahadaw siya. Lahat ng lalaki ay nasugatan at nakasandal. Nanguna si Levi's, kasama ang Blood Demon at Li Yang na nagbabantay sa magkabilang panig. Silang tatlo ay sungay ng isa't isa, habang si Tang Moxon at iba pang mga babae ay nakatayo sa likuran. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga babae, at palagi silang natatalo sa isang labanan, kaya't maaari lamang silang magbigay ng suporta mula sa likuran. Bumukas ang isang butas ng dugo sa braso ni Lucifer, at patuloy na bumubuhos ang dugo, at pagkatapos ay natipon sa itim na enerhiya sa palad ng kanyang kamay. Kabanata 1077 Zihuyin Yang Pestlet. Malinaw, ang pangunahing dahilan kung bakit hindi natuloy ang laban ng dalawang grupo ay dahil gumamit si Lucifer ng dugong pag-aalay. Bagamat may ganap na kalamangan si Bei Yuanqing sa mga tuntunin ng puwersa, hindi pa rin kayang harapin ni Bei Yuanqing ang kapangyarihan ng sumpa ni Lucifer. Medyo bawal. Sinabi ni upvoted Xiao. Hindi ko ini-expect na magiging kumpleto ito. Minamaliit ko ang mga talunan noon. Medyo may kakayahan sila. Buong pagmamalaking sinabi ni Bei Yuanqing, sayang, kakaunti lang ang mga kuting at tuta. Hindi ganoon kadali ang pakikitungo sa amin. Natahimik si Levi's at ang iba pa, at dahan-daw ang sinabi ni Lucifer, madali man o hindi depende sa sitwasyon, paano kung subukan mo ito? Pagkatapos ay itinulak niya ang itim na ambon, at si Bei Yuanqing ay agad na napaatras ng kaunti. Haha, sa totoo lang, ikaw ang higit na nakakagulat sa akin sa grupong ito ng mga tao. Ang lakas ng sumpa. Iniabot ni Bei Yuanqing ang isang sanga ng olibo kay Lucifer, paano kung kasama mo ako? Ano sa palagay mo? Ano man ang gusto mo, ibibigay ko ito sa iyo. Ang kapangyarihan ng sumpa ay isa sa mga kakaibang kakayahan sa universo, at halos nasa parehong antas ng walang talo na kapangyarihan ng swerte. Pagkatapos ng lahat, palaging may pinakamataas na limitasyon sa iyong lakas. Basta malakas ka, malamang matatalo mo ang kalaban.
Pero iba ang kapangyarihan ng sumpa, dahil hindi mo alam kung kailan ka magiging malas. Halimbawa, pumunta ka sa isang planeta na tila ligtas, at biglang sumabog ang planeta. O baka siya ay naglalayag sa universo at biglang tumama sa isang nakakatakot na elektronikong hangin, at iba pa. Kung tutusin, may kasabihan na kapag ang isang tao ay hindi pinalad, siya ay mamamatay kapag siya ay umiinom ng tubig. Sa tingin ko dapat mo na itong kalimutan, sinasabi ito ni Bei Yuanqing nang tumunog ang tamad na boses ni Hong Dali. Ang aming pamilya paano makakasama ang isang pick-up na lalaki sa isang tanga na katulad mo, hehe. Tumabi ang mga tao, puno ng pagtataka ang mukha ni Tang Moxon, at bumilis ang tibok ng puso ni Bei Yuanqing. Lumingon at tumingin. Pumasok ang isang binata na may ngiti sa labi, puno ng dugo, maaaring si Hong Dali o sino pa. Dali. Si Hong Dali ay talagang lumitaw sa kritikal na sandaling ito. Ito ay talagang tulad ng Hong Dali na nahulog mula sa langit. Ito ay tulad ng isang napapanahong ulan. Nagmamadaling lumapit si Tang Moxon at nakitang naruroon si Hong Dali. Bumagsak man ang langit, hindi siya natatakot, halika, kung hindi, matatakot talaga ako na may mangyari. Ang masamang tao na ito ay nagdala ng napakaraming tao, siya ay napakalakas. Siya nga pala, paano ka nakarating dito? Bakit ka natatakpan ng tubig? Paano ba naman speaking of which, nahulog talaga sa langit si Hong Dali? Ang paghagis ni Gu Feifei ay talagang natapon sa kanya. Pag-uusapan natin ito mamaya, lumapit si Hong Dali kay Bei Yuanqing at minisyon, hindi ko inaasahan na talagang naglakas loob kang guluhin ang mga asawa ko, Bei Yuanqing. Hindi pa ba sapat ang sampal sa mukha kahapon? Tiyak na iyon ang magiging walang hanggang sakit ni Bei Yuanqing, tama ba? Sa sandaling makita niya si Hong Dali, ang kanyang mga kaaway ay labis na nagseselos, lalo na't ang pinaka-nakakatakot, si Gu Feifei, ay hindi dumating. Ano pa ang masasabi niya? Agad na nanlamig ang mukha ni Bei Yuanqing, at sinabi niya sa malalim na boses, sa orihinal, wala talaga akong magagawa sa iyo kung nanatili ka kay Gu Feifei. Ngunit dahil tumakbo ka na para mamatay ng mag-isa, huwag mo akong sisihin. Ito ay tinatawag na heaven's right kung hindi ka aalis sa kalsada, walang pintuan para masira mo. Oh, talaga. Walang pakialam na umiling si Hong Dali, kung gayon, hindi mo ako masisisi. Palagi kong tinatrato ang mga taong naglalakas loob na hawakan ng aking mga kaibigan. Hindi ko ito gusto lalo na ang mga taong interesado sa aking asawa. Hindi lang tayo, napabuntong hininga si Tang Moxon sa kanyang dibdib. Galit niyang sinabi, tinalo pa ng masamang tao na ito si Teacher Nephilia. Ha! Binugbog pa ni Bei Yuanqing ang kanyang mentor. Talaga, tumingin si Hong Dali kay Nephilia, talagang sinaktan kanya. Paano? Nang marinig ang mga salita ni Hong Dali, nakaramdam ng hinanakit si Nephilia, tinakpan ang kanyang mukha, at tumango. Napakalinaw ng kahulugang ito, at biglang bumaba ang ekspresyon ni Hong Dali, mukhang kailangan talagang bayaran ng mabuti ang utang ngayon. Tumingin siya kay Bei Yuanqing, ang intensyon na guluhin ang aking mga asawa ay masama, at gusto nilang bugbugin ang kolehiyo. Guro, sapat na ang mga ito para bigyan ka ng magandang palo. Habang nagsasalita siya, isang nakakasilaw na gintong liwanag ang lumitaw sa buong katawan niya. Pagbabagong Star Knight. Walang paraan, binili ko ang stock, marami akong attribute points, daan-daang araw-araw, kusa ako. Star Knight. Tumingin si Bei Yuanqing kay Hong Dali, okay. Gusto kong makita kung gaano ka kalakas. Hurrah, nang makitang aaksyon na silang dalawa, lahat ng tao sa silid-aralan ay umatras sa magkabilang panig. Nag-drive siya palayo, nag-iwan ng open space sa gitna para madali silang mag-perform. Bilang isang henyo ng pamilyang Bei, ang second-level star realm ng Bei Yuanqing ay talagang isang napakapangkalahatang antas lamang, na nangangahulugan lamang na ang kanyang mga katangian ay natugunan ang kinakailangang ito. Ngunit sa usapin ng aktwal na labanan, talagang may kakayahan si Bei Yuanqing. Hindi lamang ang kanyang kakayahan ay napakalakas, ngunit mayroon din siyang maraming kayamanan. Kung hindi ginamit ni Lucifer ang sumpa sa paghahain ng dugo sa kritikal na sandali nang makita niyang napakalakas talaga ng taong ito, magiging mahirap para kay Tang Moxon at sa iba pa na narito pa rin ngayon. Sa oras na ito, si Hong Dali ay naging isang Starry Sky Knight, at tiyak na ginamit din ni Bei Yuanqing ang mga kagamitan na kinuha mula sa treasure house sa bahay. Isa itong magic weapon, isang cultivation plane magic weapon na matatagpuan sa mataas na presyo sa larangan ng digmaan. Ang mahiwagang sandata na ito ay nahahati sa dalawang bahagi, isang ginto at isang pilak, mga 1 metro at kalahating haba, sa hugis ng isang hexagonal na prisma, mas malaki sa ibaba at mas maliit sa itaas. Sa sandaling inilabas ito ni Bei Yuanqing, lahat ng nasa eksena ay agad na nagsimulang bumulong, Zimuyin yang Pestle. Si Bei Yuanqing ay talagang kinuha ang Zimuyin yang Pestle. Zimuyin yang Pestle. Bakit hindi ko ito narinig? Ang Zimuyin yang Pestle na ito ay isang mataas na antas ng magic weapon sa larangan ng cultivation. Dalubhasa ito sa pagbabagong anyo. Napakalakas ng Hong Dali. Hindi kaya nabalik siya sa orihinal na anyo sa isang iglap. Pinag-uusapan ito ng mga tao sa paligid niya, at biglang kinabahan si Tang Moxon nang marinig niya ito.
Ang yin at yang pestle na maaaring mag-transform sa isang bata at sirain ito gamit ang isang stick ay nakakatakot. Hahaha, Hong Dali, hinawakan ni Bei Mingxia ng yin yang pestle at ginisyon si Hong Dali. Well, bago tayo magsimula ng laban, sa tingin ko kailangan kong ipakilala ang magandang bagay na ito sa aking kamay. Sumenyas siya habang sinasabi iyon. Ang Zimu Yin Yang Pestle ay nagsabi, ang bagay na ito ay tinatawag na Zimu Yin Yang Pestle. Ito ay dalubhasa sa paggamot sa lahat ng uri ng kawalang kasiyahan. Hindi ba ikaw ay isang napakalakas na Starry Sky Knight? Ako, isang mabuting tao, kailangan lang natapikin ka ng mahina at pamitik, ikaw walang paraan upang magbago, ha 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 ha. Nang sabihin niya ito, proud na proud pa siya at sinabing, naku, kapag naiisip ko ang pagiging idol at I knock out ang transformation mo, sobrang saya ko, ha 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 ha. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang baba sa labis na pagkapuot na paraan, speaking of which, paano kita matatalo? Bueno, paluan mo muna ang iyong puwitan, pagkatapos ay tanggalin ang iyong ari, pagkatapos ay mabali ang ilang mga tadyang, at sa wakas ay putulin ang braso, iyon ay sapat na. Anyway, basta kung hindi ka mamatay, ang matandang iyon mula sa Fergos ay makakabawi sa bawat paglalaro mo sa aking katawan. Naku, pakiramdam ko, kapag naiisip kita, naaalala ko ang lahat tungkol sa iyo. Araw. Napakasakit ng mga salita ni Bei Yuanqing kaya hindi ako komportable. Namamanhid ang anit ng lahat ng nakamasid sa paligid. Hindi ko masabi, ngunit ikaw ay napakabisyo. Bahagyang ipinikit ni Hong Dali ang kanyang mga mata, sa totoo lang, hindi ko talaga akalain na may nakatago ka pala sa ilalim ng iyong mukha ng napakasamang puso. Pero okay lang, bugbugin kita mamaya, at okay lang. Haha, panaginip lang. Mabangis na sinabi ni Bei Yuanqing, natukoy na ang mga posisyon ng ating tatlong pangunahing pamilya. Alinman ang iyong pamilyang Hong ay mapahamak. Ang ating pamilyang Bei at ang pamilyang Zhu ay nabalasa. Sa 3 buwang ito, kahit anong mangyari ay hindi sobra, hehe, kaya hanggat hindi kita papatayin, kahit na hindi ko nilalabag ang mga patakaran ng seminary na ito mula sa napakatandang estudyante. Kaya, maaari kong sabihin sa iyo nang may katiyakan na tapos ka na dito ngayon. Sa kasong ito, huminga ng malalim si Hong Dali at sinabi, gawin mo. Kung tutusin, nabuksan na ang lahat. Alam din ni Hong Dali na ang tagumpay o kabiguan ng 3 malalaking pamilya ay hindi mapangalagaan sa anumang paraan. Pagkatapos ng lahat, kung ang pamilya Hong ay nahaharap sa isang malaking krisis ngayon, na nagbabanta sa kanyang mga magulang, lolo't lola, at mga kamag-anak at kaibigan sa paligid niya, hindi tutol si Hong Dali na gumamit ng anumang paraan. Sa laban na ito, walang maruming labahan, tanging ang huling resulta. Ang nagwagi ay kukuha ng lahat, ito ay simple. Boom, ang hakbang na ito ay naging dahilan ng mabilis na pagbangga nilang dalawa. Dahil may yin and yang pestle ang kabilang partido, totoo man o hindi, kung tutuusin, mas gugustuhin kong maniwala na mayroon siya. Kung totoo man at wala siyang Star Knight transformation, natatakot ako na talagang magulo ito. Sa makatuwid, nang magsimulang maglaban sina Hong Dali at Bei Yuanqing, naglunsad sila ng 3-point na offensiba, ngunit ang 7% ng kanilang enerhiya ay nakatuon sa pag-iwas sa yin yang pestle ni Bei Yuanqing. Dahil sa compression ng mga attribute, hindi immune ang pagbabagong Starry Sky Knight ng Hong Dali. Ang Starry Sky Knight, na madaling magpasabog ng malaking butas sa lupa, ngayon ay mayroon na lamang higit sa 800 mga katangian na natitira, ngunit kumpara kay Bei Yuanqing, ang pangalawang antas na star player, ay mas malakas pa rin ang Bei Yuanqing ay mayroon lamang higit sa 340 puntos. Kaya sa oras na ito, ang attribute advantage ni Hong Dali at ang magic weapon advantage ni Bei Yuanqing ay talagang pantay-pantay. Gayunpaman, alam ni Hong Dali na si Bei Yuanqing ay dapat na katulad niya, marami pa siyang trump card na hindi niya nagamit, halimbawa, ang kanyang mga kakayahan. Isang gintong liwanag ang sumayaw sa silid-aralan, at hawak ni Bei Yuanqing ang yin at yang pestle, na nananatiling hindi nagbabago sa field upang makayanan ang lahat ng pagbabago. Lahat ng galaw ng dalawang tao ay sobrang bilis, at sa isang kisap mata, 12-12 ng galaw ang dumaan. Gayunpaman, kahit na ang dalawa sa kanila ay naglaban ng 12-12 ng mga galaw, walang anumang tunog. Hindi nang ahas si Hong Dali na maging masyadong pabaya upang maiwasang mahawakan ng Ziwu Yin Yang pestle, ngunit ang mga katangian ni Bei Yuanqing ay mas masahol pa kaysa kay Hong Dali, at gusto niya itong hawakan. Masyadong mahirap na maabot siya. Nakakaproblema talaga si Lola, ibinuka ni Hong Dali ang kanyang mga labi, ang Bei Yuanqing na ito ay mahirap pakitunguhan. Kabanata 1078 3 ulo at 6 na braso. Dali, kunin mo ang espada. Nang makitang si Hong Dali ay walang laman, agad na inihagis ni Jiang Chenzo ang mahabang espada sa kanyang kamay. Dayan novel. Salamat. Kinuha ang mahabang espada na ibinato ni Jiang Chenzo, nakakita ng pagkakataon si Hong Dali at sinaksak si Bei Yuanqing sa dibdib. Inihagis ni Bei Yuanqing ang halo sa kanyang kaliwang kamay, naglalayong hadlangan ng mahabang espada ni Hong Dali. Kasabay nito, winalis niya ang halo sa kanyang kanang kamay patungo sa balikat ni Hong Dali, sumigaw ng malakas, Hong Dali, mamatay ka. Ginawa niya ang dalawang galaw na ito ng sabay-sabay.
Nang matapos ang inumin, parang kidlat ang babaeng halo sa kanyang kanang kamay at hahawakan na sana ang balikat ni Hong Dali. Naisip ni Hong Dali sa kanyang sarili, hindi mahalaga kung gaano kalakas ang yin yang pestle, ngunit ang epekto nito ay talagang nakakalito. Sa orihinal, mayroon siyang pasabog na pulse heiress, kasama ang pangalawang antas, at mayroon siyang malalakas na baraha, ngunit pagkatapos ng lahat, si Bei Yuanqing ay ang binata ng pamilyang Bei. Ang numero unong henyo ng isang henerasyon, si Hong Dali ay hindi maniniwala kahit hanggang kamatayan kung sasabihin niyang wala siyang anumang bagay na nagel iligtas ng buhay sa kanya. Sa makatuwid, ang trump card ay dapat na iwan para sa isang tiyak na tagal ng panahon upang may hayag. Ngayon na ang sitwasyon ay apurahan, ang babaeng halo ni Bei Yuanqing ay agad na umabot sa kanyang mga balikat. Yumuko lang si Hong Dali at naginat, tumawa, at nagsabi, pumunta ka sa impyerno, pumunta ka sa impyerno. Bumagsak ang kanyang buong katawan pabalik, at kasabay nito, ang mahabang espada sa kanyang kamay ay hindi sinasadyang tumama sa palso ni Bei Yuanqing, na gumawa ng mahinang, ding, na tunog. Noong una, hindi ito malaking bagay. Malamang na metal wrist guard lang iyon o kung ano paman, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Bei Yuanqing at napaatras siya. May kakaiba ba sa palso ng lalaking ito? Good boy. Naging berde sa galit ang mukha ni Bei Yuanqing, at nagngalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, talagang naglakas loob kang gumamit ng dirty tricks, kaya ipapakita ko sa iyo ngayon. Habang sinasabi niya ito, isang nakasisilaw na puting ilaw ang kumislap sa kanyang palso, at ang kanyang buong katawan ng momentum ay nagsimulang tumaas ng paunti-unti, malinaw naman. Ang lalaking ito ay dapat na may isa pang nangungunang kagamitan sa kanyang palso, isa na hindi bababa sa isang paputok na pulse heiress. Sa simula ay hindi ko planong gamitin ang bagay na ito, inisya ni Bei Yuanqing, ngunit dahil nalantad na ito, hindi na kailangang itago ito. Habang nagsasalita siya, ang buong katawan ni Bei Yuanqing ay nagsimulang lumutang ng dahan-dahan sa hangin, ang kanyang mga paa ay unti-unting lumilipad sa lupa, sa parehong oras. Isang nakakatakot na itim na aura ang lumabas sa kanyang buong katawan. Ang itim na enerhiyang iyon ay talagang hindi ang madilim na enerhiya na karaniwan sa eroplanong ito, ngunit isa pang uri ng enerhiya na nagpapapanik sa mga tao mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ang lakas ng demonyo. Ito ang enerhiya ng demonyo mula sa mundo ng demonyo. Maaaring hindi maintindihan ng iba ang ganitong uri ng enerhiya, ngunit ang mentor na si Nephilia ay may katamtamang lakas ngunit napakaraming kaalaman, kaya agad siyang sumigaw. Oh, medyo marunong ka, haha. Tumawa si Bei Yuanqing at sinabing, minamaliit kita noon. Well, karapat-dapat kang maging mentor. Marami kang alam. Tumingin siya kay Hong Dali. Siya. Humalaklak at sinabing, oo, ang kagamitang ito na mayroon ako ay ang pinakamahusay na sandata ng demonyo mula sa mundo ng demonyo, ang Azura Bracelet. Pagkasabi niya nito, nag-iba na naman ang eksena. Si Bei Yuanqing, sa hindi inaasahan, dalawa pang ulo at dalawang katawan ang lumitaw sa itaas ng baywang ng kanyang katawan. Dalawang pares ng armas. At sa itaas ng dalawang kamay na iyon, bawat kamay. Lahat sila ay may hawak na pares ng yin at yang pestle. Ang Azura Bracelet ay maaaring gawing 3 ulo at 6 na armadong tao ang taong may suot nito. Si Bei Yuanqing ay tumawa ng buong pagmamalaki, bukod dito, ang mga sandata na hawak nitong 3 ulo at 6 na armadong tao ay magkakaroon ng parehong epekto. Sa madaling salita, labis na sinabi ni Bei Yuanqing kay Dei, hanggat may humipo sa iyo, Hong Dali, mamamatay ka. Nagulat ang lahat. Ang Azura Bracelet, isang sandata ng demonyo mula sa mundo ng demonyo. Noong una, sapat na ang isang pares ng yin at yang pestle para pigilan si Hong Dali, ngunit ngayon ay may 3 pares na. Paano ito labanan? Ngayon si Bei Yuanqing ay eksaktong katulad ng isang hedgehog, na walang mga patay na butik sa kanyang katawan. I have to say, itong demonyo mong sandata ay talagang nagmulat sa aking mga mata. Tumango si Hong Dali at itinuro si Bei Yuanqing gamit ang kanyang mahabang espada, ngunit ano ang tiyak na epekto? Kailangan nating gawin ito upang malaman. Tama iyan. Mabangis na sumugod si Bei Yuanqing. Siya ay umiikot sa hangin na parang pang-itaas, na may 3 ulo at 6 na braso, at 3 pares ng yin at yang pestle. Hinaranggan niya ang tubig sa paligid ng mga tao at direktang ginamit ang pinakasimpleng paraan. Bumagsak patungo sa Hong Dali. Hanggat nataman si Hong Dali sa pagkakataong ito, malamang na maibabalik siya kaagad sa kanyang orihinal na anyo. Boom! Kasabay nito, napakasimpleng isinuot ni Hong Dali ang paputok na pulse heiress, at ang mga katangian ng kanyang buong katawan ay tumaas ng 10 ulit. Bagamat muli siyang nakompress ng attribute compression field, mayroon pa rin siyang 1,500 puntos sa lahat ng attribute. At higit sa lahat, nakakalipad din ang Star Knight. Dang 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 dang, isang sunod-sunod na tunog ng jinglang ang tumunog, at hindi mabilang na mga piraso ng metal ang umulan mula sa himpapawid. Iyon ay dahil ang mahabang espada ni Jiang Chenzo ay masyadong mababa ang antas, at ito ay napakalayo sa likod ng cultivation magic weapon ni Zimu Yinyang. Ang halo ay hindi nasaktan, ngunit ang mahabang espada ni Jiang Chenzo ay puno ng mga butas sa isang kisap mata.
Sa isang malakas na putok, lumipad si Hong Dali sa likod ng silid-aralan. Si Bei Yuanqing ay tumingin kay Hong Dali ng may labis na pagmamalaki. Oy, hindi masama. Alam kong mayroon kang bagay sa boxing strength tester na iyon. Mukhang tama na ang mga kagamitang pampasabog ngayon, ngunit nakakalungkot na ang mga kagamitang pampasabog na mayroon ka ngayon ay nagamit na, at ang mahabang espada ay karaniwang hindi magagamit. Gamitin ang lahat ng iyong kakayahan. Magiging kawili-wili ito, ha. Habang saglit na naghihiwalay ang dalawa, nagsimulang magbulungan ang mga nakapaligid na estudyante. Ano ang problema ni Hong Dali? Ang demonyong sandata na ito ni Bei Yuanqing ay gagawing wala na siyang blind spot. Hindi ito maganda. Madali lang. Hindi, walang mga armas si Hong Dali dito. Nabali ang espada at hindi niya magamit ang kanyang mga kamao. Kung siya ay tamaan, siya ay patay. This time, malalagay siya sa malaking problema. Karapat-dapat kang maging numero 1 henyo ng pamilya Bei. Tumingin si Hong Dali kay Bei Yuanqing at huminga ng malalim, medyo mababa ang tingin ko sa iyo kanina, haha. Anya, itinapon ang putol na mahabang espada sa kanyang kamay pagkatapos ay may malakas na sigaw, Zengsen. Sister Nainwei, Hatsune, Ate Chris, Shenzo, nandito na tayo. Sa isang iglap, lahat ng 5 babae ay lumabas sa pila at tumayo sa likod ni Hong Dali. Sa kritikal na sandali na ito, si Hong Dali ay hindi nakakuha ng mas malalakas na sandata, sa halip ay hiniling sa 5 magagandang babae na ito na tumayo. Ano ang ibig niyang sabihin? Sa oras na ito, ang lahat ay puno ng pagdududa, ngunit sa lalong madaling panahon alam ng lahat. Pahiram sa akin ang iyong elemental power. Tinitigan ni Hong Dali si Bei Yuanqing, sa tingin mo ba madaling ay bully ang mga asawa ko? Ngayon gusto kong makita mo kung sino ang nang-aapi kanino. Okay. Nanguna si Tang Moxon sa paggamit ng kapangyarihan ng mga elemento. Ang lakas ng yelo niya ay naging hindi mabilang na mga kristal ng yelo sa buong silid-aralan. May mga mahinang senyales ng aktibidad sa mga kristal na yelo, ngunit sa sandaling ito, malakas na sumigaw si Nephilia, Zengsen, Ice Movement. Gamitin ang Ice Movement na nakita mo dati. Ice Movement. Hindi naiintindihan ni Tang Moxon ang layunin ng Ice Movement noon, ngunit naiintindihan na niya ngayon. Iyon ang pinakadalisay na elemento sa pagitan ng langit at lupa. Sa madaling salita, ito ang kapangyarihan na maaaring pakilusan ng anumang elemento na maaaring pakilusan. Ang mga ice crystal leaf-form na nakondensed niya noon ay halos katulad ng mga summoned creatures. Maliban sa kanya, na kayang mag-utos sa kanila, ang iba ay hindi makapag-utos sa kanila kahit na kaya nilang kontrolin ang yelo. Pero iba itong ice movement. Ang dalisay na elemento ng yelo, ang purong malamig na elemento, ay nakakondensed sa mga kristal na yelo. Hanggat maaari itong pakilusan, maaari itong magamit. Si Tang Moxon ang unang nagpakita sa lahat ng patunay, at ang iba ay napakasimple. Ang maitim na gintong elemento ni Li Nainwei, ang batong elemento ni Lin Chuyin, ang yelo ni Jiang Chenzo, kasama ang laso ni Christina, lahat ng elementong kapangyarihang ito ay lumulutang sa hangin, nanginginig sa kalawakan, tumatawa, sayaw. Ano? Nakakatakot at purong elemento. Napatulala ang lahat ng nanunood. Napakaraming uri ng elemento ang kumakalat sa buong silid-aralan. Nagulat din si Bei Yuanqing. Hindi niya talaga alam kung ano ang ginagawa ni Hong Dali sa pamamagitan ng pagpapatawag ng napakaraming elemento. Pagkatapos ng lahat, sa mga tuntunin ng kakayahan, ang isang tao ay maaari lamang makontrol ang isang elemento sa karamihan. Ngunit napakaraming elemental na kapangyarihan sa oras na ito, maliban kung ito ay. Hong Dali, ang galing mong umarte. Si Bei Yuanqing, na may 3 ulo at 6 na braso, sabay tawa ng 3 bibig. Ang unang bibig ay nagsabi, ano ang gusto mong gawin sa napakaraming elemental na kapangyarihan? Ngumiti ang pangalawang bibig, tinatakot mo ba ang mga tao? Sa tingin mo matatakot ako? Ngumiti ang pangatlong bibig, pero minamaliit kita. Mukhang hindi florera talaga itong mga asawa mo, hahaha. Isang tao, 3 ulo, at 3 bibig ang nagsasalita. Medyo kakaiba nga ang eksenang ito, ngunit walang sinumang naruroon ang maaaring tumawa. Dahil walang nakakaalam kung ano ang ginagawa ni Hong Dali. Ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Humalaklak si Hong Dali, at agad na nagsimula ang elemental shock. Sa isang iglap, nagsimulang mag-vibrate ang lahat ng elemento sa buong silid-aralan. Ginto, bato, yelo, liwanag, lason, lahat ng elemento ay nagsisimulang magsanib. Matalo. Sheer. Excited na. Maa-activate ang elemental shock kapag nakatagpo ang host ng isang malinaw na krisis. Lahat ng nakakasakit na elemento sa mundo ay magagamit ni Hong Dali. Swish, 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 lahat ng elemento ay nadikit sa mga kamay ni Hong Dali, unti-unting namumuo at nagde-deform, ang gintong liwanag ay nakasisilaw, ang makamandag na ambon ay lumilitaw, ang mga malalaking bato ay nanginginig, ang mga kristal na yelo ay lumilipad, at ang liwanag ay walang katapusan. Iyon ay isang baril, isang mahabang baril na 3 metro ang haba. Ang katawan ng baril ay halos kasing kapal ng braso ng isang bata, na may mga komplikadong pattern na umiikot dito, at ang dulo ng baril ay spiral, na tila ito ay tumagos sa kalangitan. Ito, okay lang ba ito? Natigilan ang lahat sa paligid.
Normal para sa Hong Dali na makontrol ang isang elemento. Halos hindi katanggap-tanggap na kontrolin ang dalawa. Kung kaya niyang kontrolin ang tatlo, isa na siyang halimaw. Pero ngayon, 5 klase na talaga ang kinokontrol niya. 5 elemento ang nakondensed sa isang sibat, pagkatapos ay ang kapangyarihan ng sibat na ito. Well, tawagin natin itong baril na Lightstone Poison Ice Spear. Ipinakita ni Hong Dali ang kanyang karaniwang estilo ng hindi pagiging magaling sa pagbibigay ng pangalan at basta-basta itong ibinigay. Pinangalanan niya ang sibat sa kanyang kamay at nakangiting sinabi, "Okay, sa pagkakataong ito ang aking sandata ay napakaganyan, kaya maaari ko pa ring makuha ito." Halika muli. Kabanata 1079 ang trump card ni Bei Yuanqing. Sa oras na ito, si Hong Dali ay may hawak na isang 3 metrong sibat. Nakaharap ang 3 ulo at 6 na armadong Bei Yuanqing, wala na siyang anumang disbentaha sa armas. Centimo Pound. Isang sibat na may haba na 3 metro, na maaaring gamitin sa pag-atake, pag-atres o pagtatanggol. Kahit na si Hong Dali ay hindi kailanman nag-practice ng sibat, sa kanyang napakaraming katangian, hindi bababa sa siya ay hindi malayo sa likod kahit na sa mga tuntunin ng pagsuntok, pagpili, pagharang at paglaslas. Wala pa ring problema ang aksyon. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo. Malamig na sumangot si Bei Yuanqing at muling umabant. Dang 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 dang, isang sunod-sunod na tunog ng ginto at bakal ang umalangaw, at ang Lightstone Poison Ice Gun sa kamay ni Hong Dali ay muling nabasag ng yin at yang pestle ni Bei Yuanqing, at ang mga labi ay lumipad sa hangin. Tila halos hindi na siya makalaban, ngunit pagkaraan ng dalawa pagkatapos nitong round ng bakbakan, napaatras ng ilang hakbang si Bei Yuanqing at nabangga ang thug sa likod niya. Originally hindi ito big deal, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbago ang mukha ng natama noong una, at pagkatapos ay umitim ang buong mukha. Maya-maya, bumagsak siya sa lupa, nanginginig ang buong katawan. Ang Lightstone Poison Ice Gun, ang katawan ng baril ay talagang lason. Napakagaan ng bato na may lason na baril ng yelo, ang mukha ni Bei Yuanqing ay naging bahagyang berde, at sinabi niya ng may pagkapuot, ang isang baril ay talagang may 5 katangian na nakalakip dito. Nang marinig ang kanyang sinabi, lahat ng tao sa paligid niya ay natigilan. Isang mahabang baril na may kalakip na 5 katangian. Diyos ko, hindi ko pa naisip ang ganoong armas noon, ngunit hindi ko inaasahan na gagawa lang pala si Hong Dali ng artifact level na armas. At ang sandata na ito ay hindi bababa sa 500 milyong antas. Hoy, mahuho, may yin and yang pestle ka. Kung wala akong disenteng sandata, hindi ba ako pagtatawanan mo? Sinayaw ni Hong Dali ang sibat sa ilang napaka hindi magandang tingnan na mga arko. Sa unang tingin, para siyang baguhan na may mga baril. Ngunit walang nang ahas na tumawa sa kanya sa oras na ito. Narinig ko na lang siyang ngumiti at sinabing, "Speaking of which, ang iyong magic weapon ay talagang makapangyarihan, at least in terms of hardness. It's beyond my expectation." Pagkatapos niyang sabihin ito, hinawakan niya ang Lightstone Poison Ice Gun sa kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, "Pero well, dahil hindi uubra ang sibat, may mas magandang ideya ako, hehehehehe." Ngumiti siya ng sobrang kakaiba. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang gagawin. Pero hindi nagtagal, nalaman nila. Dahil talagang natunaw ni Hong Dali ang Lightstone Poisonous Ice Gun sa kanyang kamay, ibinuko ng lahat ang kanilang mga bibig nang lumabas ang bagong hugis sa pagkakataong ito. Binago talaga ni Hong Dali ang kanyang baril sa isang sledgehammer. Lightstone Poison Ice Hammer. Okay, hindi natin kailangang pag-usapan ang pangalan ng sandata ni Hong Dali, ngunit sa ngayon ay hawak ni Hong Dali ang isang nakakatakot na malaking martilyo sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa hugis nito. Kahit na pamilyar si Bei Yuanqing sa mahiwagang sandata na si Ziwu Yin yang pestle sa kanyang kamay, confidence, ngunit lumunok pa rin ang husto. Hoy, Bei Yuanqing. Subukan nating muli sa pagkakataong ito. Napangiti ng masama si Hong Dali. Sa pagkakataong ito siya ang nagkusa at binasag ang Ziwu Yin yang pestle sa kamay ni Bei Yuanqing gamit ang isang higanting martilyo. Dang! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw, at halos manginig ang buong gusali ng sangay ng ugnayang panlabas ng Super Theological Seminary. Lahat ng mga estudyante sa silid ay nagtakip ng kanilang mga tenga at natambo sa lupa. Ibinagsak sila sa lupa ng nakaraang ang shockwave na nabuo ng marahas na banggaan ay nagpatambo sa kanya. Ang 3 ulo at 6 na sandata na si Bei Yuanqing ay direktang tinamaan ng martilyo sa lupa, na mukhang nahihiya. Bagamat ang Ziwu Yin yang pestle sa kanyang kamay ay buo sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ay napakahusay kung tutuusin. Ang mga katangian ng Starry Sky Knight at ang paputok na Pulse Ares ay hindi biro. Ang buong 6 na braso ni Bei Yuanqing ay inalog ng martilyo. Hahaha. Parang wala kang dapat ikatakot. Tumawa si Hong Dali, na may hawak na sledgehammer sa kanyang balikat. Sa oras na ito, tila siya ay isang manggagawa sa demolisyon, at si Bei Yuanqing ay namarkahan na ng salitang, demolition, na pader. Paano kung hindi ka pa nag-practice ng martial arts? Paano kung ikaw ay isang henyo? Ako ay isang alibughang loob, at isang alibughang dapat maging bukas palad kapag gumagawa ng mga bagay. I don't need to know anything, I just rely on my skybreaking attributes to beat you to the point where you can't hold your head up.
Natulala na ang mga tao sa paligid. Nakita na nila ang video ni Hong Dali na sinampal sa mukha noon. Alam ng lahat na si Hong Dali ay maaaring mag-transform sa isang Star Knight. Sa orihinal, para sa maharlikang pamilya, ang Starry Sky Knight ay talagang hindi isang napakakahangahangang tao. Marami pa ring paraan para matigil ang gayong pagbabago. Ngunit walang makapag-isip nito. Napakatapang ni Hong Dali. Deha daw siya noon pero bigla siyang nang ibabaw. Nang inag pa ang mga kamay ni Bei Yuanqing. Nakakatakot lang ang Hong Dali na ito. Napakalakas nito. Ang elementong ito ay talagang kayang kontrolin ang 5 uri ng mga bagay. Hindi, ang sandata na ito ay binago upang maging klasikong aklat-aralin. Sledgehammer versus Double Pestle, siguradong ang sledgehammer ang may kapangyarihan. Tawagin na lang natin siyang Hong Dotchui mula ngayon. Tingnan mo yung hammer wheel. Pinag-uusapan ito ng mga estudyante, ngunit halatang malayo pa ang laban. Ngayon, masasabing kasi simula pa lang. Halika ulit. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Bei Yuanqing matapos siyang tamaan ng martilyo. Tuwang-tuwang dinilaan ni Hong Dali ang kanyang mga labi, medyo hindi pa tapos, at agad na sumugod gamit ang sledgehammer at muling hinampas. Dang! May malakas na ingay na naman. Sa pagkakataong ito ay dinurog ito ni Hong Dali na parabang ang tubig ng ilog Yangtze ay walang katapusan at tulad ng ilog dilaw na sesabog ang mga pampang nito nang hindi makontrol. Napakabilis na niya, at muling tumama sa kanya ang magaan na bato, na kalalasong ice hammer. Napakalakas ng momentum kaya pagkatapos ng round of attack na ito, si Bei Yuanqing ay lihim na nagreklamo na ang kanyang mga braso ay malapit ng hindi makayanan. Hindi, lihim na kinagat ni Bei Yuanqing ang kanyang mga ngipin, kung magpapatuloy ito, maaaring pumutok ang bibig ng tigre, at kailangan nating hanapin ang trump card. Dang, 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 isa pang serye ng mga armas ang nagsagupaan, at sa wakas ay natagpuan ni Bei Yuanqing ang. Nang makuha ang isang siwang, tumalon siya mula sa hanay ng pag-atake ni Hong Dali, at pagkatapos ay huminga ng malalim. Hong Dali, ang iyong pagganap ay talagang lumampas sa aking inaasahan. Tinitigan ni Bei Yuanqing si Hong Dali at same time na sinabi, orihinal, akala ko madali akong makakaharap sa iyo ng Zimuyin yang Pestle. Hindi ko inaasahan. Ang iyong lakas ay lampas sa aking imahinasyon. Sa kasong ito. Sa wakas, ipapakita mo ba ang iyong trump card? Ngumiti si Hong Dali, hindi man lang nagulat. Pagkatapos ng lahat, si Bei Yuanqing din ang numero 1 henyo ng nakababatang henerasyon ng pamilyang Bei. Paano maniniwala si Hong Dali na wala siyang anumang espesyal na magic weapon o top-notch na kagamitan? Ang kanyang kasalukuyang mga attribute point ay sapat na upang i-activate ang pangalawang gear pagkatapos mag-transform ang Star Knight. Bakit hindi ito bukas? Hinihintay lang ang trump card ni Bei Yuanqing. Pagkatapos ng lahat, ang isang bagay na maaaring tawaging isang trump card ay palaging magiging napakalakas. Talagang napakatalino mo, oo, ang iyong trumpo. Sabi ni Bei Yuanqing na may malamig na mukha. Pagkasabi nito, bigla siyang huminto, at pagkatapos ay malakas na sinabi, dapat kang makaramdam ng swerte. Makikita mo ang aking tunay na lakas. Agad na kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga labi. Kahanga-hanga ba ang ginawang Diyos na si Renny noon? Hindi ba't ang ikatlong yugto ng pagbabagong anyo ay nag-aangkin din na hindi magagapi? Ano ang resulta? Ito ay naging kulay abo sa isang iglap. Ngunit halata na ang trump card ni Bei Yuanqing ay mas malakas kaysa sa artificial na Diyos na maaari lamang sumabog sa kanyang mga katangian. Ang partikular na mahalaga ay ang kakayahan ni Bei Yuanqing ay hindi pa naipapakita. Ngayon, gusto kong buksan mo ang iyong mga mata. Unti-unting umangat muli ang katawan ni Bei Yuanqing sa hangin. Pagkatapos nito, ang walang katapusang hininga ay nagsimulang bumuhos, at ang katawan ni Bei Yuanqing ay nagsimula ring magbago. Nagsimula na rin siyang magbago. Nabuntis. Napakakaunting mga tao ang karaniwang nakakaalam tungkol sa aking mga kakayahan, ngunit ngayon, bibigyan kita ng isang kalamangan. Ang buong katawan ni Bei Yuanqing ay napuno ng mainit na hininga, at ang kanyang katawan ay nagsimulang masunog. Ito ay isang itim na apoy, at tanging si Bei Yuanqing lamang ang nakarinig. Dahan-dahan niyang sinabi, sa universo na ito, ang mga soul stone ay nahahati din sa mga antas. At ang aking kakayahan ay ang pinakamataas na antas ng soul stone, ang Blackfire Soul Stone. Ang mga itim na apoy ay kayang sunugin ang lahat ng apoy. Itim na apoy. Isang apoy na kayang sunugin ang lahat. Nang marinig na ang soul stone niya ay ang pinakamataas na grade soul stone, lahat ng estudyante sa paligid niya ay natigilan. Sa katunayan, ang tatlong pangunahing pamilya ay may napakayaman na mapagkukunan. Ang mga pangunahing anak ng bawat pamilya ay maaaring makakuha ng mataas na antas o kahit na ang pinaka-advanced na soul stone fusion. Si Hong Xingyu, ang pinuno ng pamilyang Hong, ang fused soul stone ay isa sa mga pinaka-advanced na soul stone, ang pixel soul stone. Maaari nitong gawing mga independenteng pixel ang lahat ng bagay na nararanasan nito at pagkatapos ay mabulok ang mga ito. Nang mahuli ni Hong Xingyu ang artificial na Diyos na si Renny, agad siyang naagnas dahil masyadong malakas ang kakayahan ni Hong Xingyu.
At ngayon, ang Soul Stone na pinagsama ni Bei Yuanqing ay isa ring pinakamataas na grade Soul Stone, na may itim na apoy na maaaring sumunog sa kahit ano. Siyempre, kung ganito lang, baka mahirapan kang mapalapit. So, what if that the case? Tumawa si Bei Yuanqing, at sa kanyang pagtawa, nahati talaga ang kanyang katawan sa tatlo. Sa kalagitnaan ng hangin, talagang mayroong tatlong Bei Yuanqing, tatlo na may tatlong ulo at anim na braso. Ang unang Bei Yuanqing ay dahan-daang nagsabi, "Bueno, bago ako manalo, sa palagay ko ay kailangang ipakilala ang isa pang magandang bagay sa iyo." Nagpatuloy ang pangalawang Bei Yuanqing, "Ito ay isang item sa eroplano ang singsing mula sa Magic Plane na nakuha sa larangan ng digmaan." Ang pangatlo, si Bei Yuanqing, ay nagsabi, "Ang pangalan nito ay ang singsing ng mga clone." Maaari itong lumikha ng dalawang magkaparehong clone, at ang mga clone ay maaaring magkaroon ng lahat ng kakayahan at katangian ng kagamitan ng orihinal na katawan. Sa puntong ito, ang tatlo pang Yuanqing ay sabay na tumawa, "Hahaha, Hong Dali, gusto kong makita kung ano ang magagawa mo sa pagkakataong ito kapag kaharap mo ang tatlong tao na may tatlong ulo at anim na braso." Nalantad na ang totoong trump card ni Bei Yuanqing. Dapat sabihin na si Bei Yuanqing ay talagang isang napakatalino na tao. Maaari siyang pumasok sa ikalawang antas ng Star Territory sa murang edad at may mahusay na kaalaman sa iba't ibang pagkakataon sa labanan. Marahil ang tanging pagkakamali niya ay ang ituring ang perwisyo na si Hong Dali bilang kanyang kalaban. Sa katunayan, sa totoo lang, hindi nagulat si Hong Dali sa huli at pinakamalakas na trump card ni Bei Yuanqing. Kung ang batang henyo ng pamilyang Bei ay madali niyang matatalo, ano ang ginagawa niya? Gayunpaman, ang pinaka-inaalala ngayon ni Hong Dali ay hindi ito, ngunit ang Bei Yuanqing ay may ganoong lakas. Paano siya pinigilan ng nakatatandang kapatid na babae na hindi niya maiangat ang kanyang ulo? Sa oras na ito, nakita niya si Bei Yuanqing na may tatlong ulo at anim na braso, at gumamit din siya ng clone ring. Ito ay naging tatlo, at lahat ng mga estudyante sa paligid ay umatras. Hindi biro ang itim na apoy na iyon. Ang kaunting bahagi nito ay maaaring ganap na masunog ang isang tao upang maging abo. Lalo na kapag nasusunog, ang sakit ay 10,000 beses na mas masakit kaysa sa mga ordinaryong paso. Siguradong makakabaliw ito sa mga tao. Whoosh whoosh. Habang umaatres ang lahat ng mga estudyante, biglang nagiba ang hangin, at si Dean Fergus ay lumitaw sa silid-aralan kasama ang tatlong matandang lalaki. Kabanata 1080, nasaan ang aking nakababatang kapatid? Pagdating ng apat ay agad silang tumakbo. Sabay-sabay silang apat na naglabas ng isang kulay abong metal na kahon, inilagay ang kahon sa lupa, at pagkatapos ay ipinalakpak ito ng kanilang mga palad. Biglang bumalot sa buong classroom ang isang golden force field. Dagdag. Tandaang ipaalam sa amin ng maaga bago ang susunod na laban. Tumingin si Fergus sa mga mesa, upuan at bangko sa paligid niya na nabasag sa lupa, at nalungkot na sinabi, "Alam mo ba kung gaano aming mga pampublikong bagay ang masisira sa gayong labanan?" Nagpatuloy ang una sa tatlo pang matandang lalaki, "Oo, gayon paman, hindi kami makikialam sa mga alitan ninyo sa pamilya. Ang tanging gagawin namin ay pigilan ang mga buhay." Ang pangalawa ay nalulumbay na nagsabi, "Itong uri ng magandang ang palabas ay talagang hindi kami hiniling na pumunta at manood." Pagkaraan ng ilang sandali, ang natalo ay pinutol ang kanyang ari at ang nanalo ay tumakbo ng 30 lap sa paligid ng palaruan. Ang pangatlo, tumango. "Well, ito ay isang magandang ideya, sumasang-ayon ako." Siya ay natigilan at nagtanong kay Fergus ng may pagtataka, "Lolo Dean, nandito ka ba upang makita ang kasiyahan?" Siyempre naman, ngumiti si Fergus at napakabait, "Madalas mag-fighting ang mga study auntie sa super seminary natin, kaya kadalasan kung may malaking away, kaming mga matatanda ang pumupunta para manood. Anyway, hanggat nandito ako, walang problema kung hindi ka mamamatay. Kaya dapat hindi ka na lang talaga nagpadala ng tumawag sa akin para sa ganoong kasiglang kaganapan. Ituloy mo yun, huwag ka nang mag-alala sa amin, matanda na kayo." Damn it, first time kung makakita ng ganyang Dean na takot sa gulo sa mundo. Napalunok si Hong Dali, at pagkatapos ay nagpatuloy ang unang matandang lalaki, "Bueno, ang Black Fire Soul Stone, ang Clone Ring mula sa Magic Plane, ang Azura Bracelet mula sa Demon Plane, at ang Yin at Yang ng mag-ina. Kessel, Bei Yuanqing, kailangan mong ipakita ang iyong lakas." Tumingin ang pangalawang matandang lalaki kay Hong Dali, "Hindi masama ang Starry Night transformation kasama ang Explosive Bracelet, pero itong sandata. Saan mo nakuha? Napakalakas ng kapangyarihan ng mga elemento. Tingnan ko, ginto, liwanag, lason, yellow, hihihi, mabuti, mabuti, mabuti." Ang pangatlong matandang lalaki ay patuloy na umiling, "Sayang kung ganito lang. Natatakot ako na hindi ka katugman ni Bei Yuanqing." Okay, lumalabas na ba ang on-site commentator? "Haha, dahil ipinakita mo na ang trump card mo, hindi kita mapapahamak, tama ba?" Dala ni Hong Dali ang sledgehammer. Nakatingin kay Bei Yuanqing, nakangiti niyang sinabi, "Second gear. Pangalawang gamit. Star Knight transformation kasama ang mga kasanayan sa pangalawang antas ng system, ito ang pinakamalaking trump card ng Hong Dali."
Ang ikalawang antas ng Hong Dali ay maaaring ihalo sa Star Knight transformation, ngunit hindi maaaring pagsamahin sa Explosion Bracelet. Gayunpaman, kahit na hindi ito may papatong, ang pagbabagong anyo ng Star Knight na may 60 beses na pagtaas ay nakakatakot na. Originally, sa Shenlong Star na ito. Dahil mayroong field ng compression ng attribute, hindi magiging malaki ang agwat sa pagitan ng mga attribute. Gayunpaman, bagamat nililimitahan ito ng ilang mga field ng compression ng katangian. Ngunit pagkatapos gamitin ang pangalawang gear, direktang tumalon pa rin ang mga katangian sa 8,000. Isang buong 10 beses na pagtaas. Nagtagal. Tinitigan ng unang elder si Hong Dali at nagulat na tumango, tingnan ang pagtaas ng lakas ng labanan, ito ay kamangha-mangha. Sinabi ng pangalawang elder, kung maglakas loob kang makipaglaban kay Bei Yuanqing, natural na mayroon kang kaunting lakas. Hinawakan ng ikatlong elder ang kanyang balbas at sinabing, nakakatuwa. Bigla na naman siyang sumimangot. At, sinabi, ngunit ang kanyang pangalawang gamit. At pagkatapos ay tumigil sa pagsasalita. Sarili ko lang iniisip. Ngayon ay ginamit na rin ni Hong Dali ang kanyang pinakadakilang lakas. Habang nagsasalita siya, magsisimula na ang laban. Si Dean Fergus sa gilid ay nagsimulang ipaliwanag ang buong proseso. Si Hong Dali, na nakarinig ng matinis na sigaw, ay kumuha ng sledgehammer at nagsimulang lumaban. Si Bei Yuanqing, na may 3 ulo, 6 na braso at 3 pa, ay humawak sa yin at yang pestle ng ina at ng ina. Tumalikod lang siya at sinipa ang pagkakaiba ng mga katangian ay masyadong malaki para mahawakan. Sa oras na ito, ang pangalawa, si Bei Yuang ay pinalayas. Ang patagilid na pagkahulog ay hindi mukhang masakit. Ngunit ang suntok ni Hong Dali ay napaka-brutal. Silang tatlo, si Bei Yuanqing, ay tumama sa sledgehammer ni Hong Dali sa maindayog na paraan. Gayunpaman, ang martilyo ni Hong Dali ay hindi masyadong tumpak. Ikinabot ni Bei Yuanqing ang sledgehammer gamit ang double pestle, at nahuli niya ito ng maganda. At pagkatapos ay ibinaba ni Hong Dali ang kanyang martilyo at tinamaan ito, ang galing. Si Bei Yuanqing sa unahan ay gamulong sa gilid na walang magawa, at may bumangon na carp. Ang sledgehammer ni Hong Dali sa kabilang panig ay parang isang metal na bagyo, at tinamaan ito ang dalawa pang Bei Yuanqing. Hindi makalapit si Qing. Gumawa siya ng magandang 4-hammer attack, na sinundan ng isang somersault sa susunod na 3 lane. Bei Yuanqing ay nagpakita ng higit pang flexibility ng kanyang mga tao. At 4 na katawan na may 10 ulo at 20 brasong umiikot na parang dambuhalang windmill, inihampas ni Hong Dali ang sledgehammer at ibinato si Bei Yuanqing sa kanyang ulo, na sinundan ng isang sipa. Si Bei Yuanqing ay pinalayas at lumipad pabalik. Ang mga estudyante sa eksena ay nagpalakpakan ng hindi masyadong nabalisa. Ang bentahe ng hanay ng pag-atake ng sledgehammer ay ganap na ipinakita sa maikling hitsura. Si Bei Yuanqing ay nagpatuloy sa paggawa ng maliliit na flips, nagkaroon ng magandang pagkilos na may 360 degree na pag-ikot ng katawan. Sa pagkakataong ito, nailegan ni Hong Dali ang lahat ng mga pag-atake. Siya talaga ang numero 1 henyo sa pamilyang Bei. Gayunpaman, nagkaroon ng kapintasan si Yuan, sa gitna ng panahon, si Bei ay nakita kaagad. Natigilan siya sa sledgehammer ni Hong Dali na nagpaulan sa kanya isang Bei Yuanqing ang tinamaan ng sledgehammer sa ulo, at ang kanyang utak ay talagang peke. Sa oras na ito, binago ni Bei Yuanqing ang kanyang anggulo at hindi nakalimutang lumaban. Sa kasamaang palad, ang halo ay nakaligtaan siya at lumipad sa himpapawid, ngunit hindi niya nakuha ang kanyang sarili. Nataman pa niya ang sledgehammer. Nang makita ang isang pagkakataon, hinampas ni Hong Dali ng martilyo ang puso ni Bei Yuanqing. Sa sandaling ito, si Bei Yuanqing ay tila natabunan ng mantika at ang isa pa niyang katawan ay natabunan ng mantika. Naglaho ang mga katawan ni Bei Yuanqing, talagang peke na naman. Mahigit 100 round ang laban nilang dalawa, pareho silang sumisigaw ng F***. Sa sandaling ito, para bang si Hong Dali ay may hawak na martilyo at binubugbog si Bei Yuanqing na parang patpat. Hindi niya nahawakan ng tuwid ang ibabang bahagi ng katawan at napaluhod. Lumingon siya at aksidenteng natama ng sledgehammer sa pagitan ng kanyang mga binti. Nabasag muna si Bei Yuanqing, simula sa kanyang ari at pagkatapos ay ang kanyang buong buto sa balakang sa huli, ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay nawala. Sabi ng lahat sa paligid. Pagkatapos magsalita ni Fergus, nanalo lang si Hong Dali. Kaharap si Bei Yuanqing, na gumamit ng lahat ng kanyang trump card, talagang nanalo si Hong Dali. Siyempre, sa tunggalian na ito, mahusay na lumaban sina Hong Dali at Bei Yuanqing, at si Dean Fergus ay napakaganda rin. Napakadulas talaga ng bibig ng lalaking ito. Alam mo, ang buong katangian ni Hong Dali ay hanggang 8,000, gaano siya kabilis. Pero sinong mag-aakala na makakasabay talaga si Fergus sa bilis ng laban ng dalawa? Totoong siya ang Dean na gustong makita ang excitement kahit hindi nangyayari. Kung tutuusin sa kalmadong ekspresyon ng mga estudyante sa paligid niya, malamang na madalas itong gawin ng matandang ito. Sa oras na ito, kalahati na lamang ng kanyang buhay ang natitira kay Bei Yuanqing, at wala na ang kanyang buong ibabang bahagi ng katawan.
Ang kalahati ng kanyang katawan ay nakahiga sa lupa, na may napakagandang ekspresyon sa kanyang mukha. Well, dahil tapos na ang laban, maglinis na tayo. Matapos makatanggap ng tubig mula kay Nephilia, humigop siya. Ibinaba ni Fergus ang baso ng tubig, naglakad patungo sa Bei Yuanqing, itinaas ang kanyang kamay at sinabing bumaba ang malambot na berdeng ilaw, na tumakip sa buong katawan ni Bei Yuanqing. Dahan-daang inayos ng berdeng ilaw ang mga sugat ni Bei Yuanqing. Ang dugo sa hangin ay hindi maiwasang damaloy sa katawan ni Bei Yuanqing. Ang nawala niyang katawan ay nagsimulang unti-unting nahuhubog, at sa wakas ay dahan-daang bumalik sa orihinal nitong hugis. Ngunit nang gumaling ang buong katawan ni Bei Yuanqing, si Bei Yuanqing ay natigilan sandali, at pagkatapos ay sumigaw sa gulat, "Din, nasaan ang aking nakababatang kapatid? Nasaan ang aking nakababatang kapatid?" Bumukas ang bibig ng lahat. Ito, inayos ng Din na ito ang pinsala ni Bei Yuanqing, ngunit sa huli ay inalis niya ang kanyang nakababatang kapatid. Bilang parusa sa pambubugbog sa iyong tagapagturo, walang sabi-sabing sinabi ni Fergus, "Kaya kukunin ko muna ang iyong nakababatang kapatid at hahayaan kang magsisi. Ngunit makatitiyak ka na babalikan ko ang iyong nakababatang kapatid sa loob ng 3 araw. Para sa iyo lang yan. Kung gusto mong pumunta sa banyo sa 3 araw na ito, malamang na kailangan mong maglupusay." Lahat ng nasa gilid ni Hong Dali ay bamuka ang kanilang mga bibig sa una, at pagkatapos ay humagalpak sa tawa. Wahahahahaha. Kailangang maglupusay at umihi ang lalaking ito nitong mga nakaraang araw. Hahaha. Wala siyang kapatid, nakakaawa. Hindi, ha, ito ay kawili-wili. Sa palagay ko kakailanganin niya sa hinaharap ang pangalan ay pinalitan ng Piang Bei Yuanqing. Ito, seryoso talaga ang Din. Joke lang ito. Nako, buti na lang. Nagel iligtas ito sa kanya sa pagsisikap na samantalahin tayo. Nako, hindi. Lao Bei, ngumiti si Hong Dali at tumingin kay Bei Yuanqing, na ang mukha ay namumula at namumuti. Inilagay niya ang sledgehammer sa kanyang balikat at sinabing, "Pakiramdam ko ay hindi muna ako matatalo ngayon." Hehe, paano kung araw-araw kitang matatalo mula ngayon? Naalala ko na ito ang dati mong plano. Hindi ba't sayang kung hindi ako nagpatupad ng ganoon kagandang mungkahi? Pagkasabi niya nito ay nagtawanan na naman ang lahat ng nasa paligid niya. Nakakapanibago. Ganito ang dapat mong treatuhin sa kanya. Ang taong ito ay talagang mapot, ngunit nangangahulugan ito na ang mga masasamang tao ay magkakaroon ng kanilang sariling mga problema. Ang lalaking ito na si Hong Dali ay isang master na hindi magdadalawang isip na magdulot ng pinsala. Hong Dali, aminado akong talunan sa pagkakataong ito, hintayin natin. Kinagat ni Bei Yuanqing ang kanyang mga ngipin, naging asul ang kanyang mukha, at sa wakas ay tumalikod at umalis. Siya ay dumating na may mahusay na momentum, ngunit nang siya ay umalis, itinapon niya ang kanyang baluti, na isang matinding kaibahan. Sobrang nakakatawa ang eksena. Din, tuluyang nailabas ni Nephilia ang kanyang hinaing sa kanyang puso. Lumapit siya kay Dean Fergus na may luha sa kanyang mga mata at malungkot na sinabi, "Salamat, Dean, sa pagtulong sa akin na ilabas ang aking galit." Bei Yuanqing. Haha, tutor ka ng college namin, kaya dapat natural na may dignidad ka bilang isang tutor. Marahang tinapik ni Fergus ang ulo ni Nephilia at mahinang sinabi, "Magtrabaho ka lang dito ng mabuti, huwag mag-isip ng masama. Ang buhay ay laging maganda." Well, sa katunayan, ang bida sa pagkakataong ito ay si Hong Dali, sa palagay ko marahil ay dapat mo siyang pasalamatan. Master Dali, lumapit si Nephilia kay Hong Dali, na medyo nahihiya. Ngumiti at sinabing, "Salamat." End of this chapter.